Nakikipaglaban ang binatilyong ito sa mahigit 10 halimaw. Dahil sa kanilang masangsang na amoy, agad niyang naintindihan kung bakit walang gustong kumuha ng trabahong ito. Gumamit siya ng mahika ng tubig para hugasan ang kanyang mga damit at saka umupo upang mag-ihaw ng isda para sa kanyang pagkain. Bigla, nakita niya ang isang batang babae sa mga palumpong. Lubha siyang nagulat dahil walang mga nayon sa kaibuturan ng kagubatang ito. Napansin niyang may sungay ang batang babae, at hinala niya na maaaring siya ay mula sa lahi ng mga demonyo. Nang makita niya ito, inalok niya ito ng isang piraso ng inihaw na isda, ngunit hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Sinubukan niyang gamitin ang wika ng lahi ng demonyo para makipag-usap sa kanya. Sa una, akala niya hindi siya maiintindihan, pero hindi niya inaasahan na lalapitan siya ng babae. Noon lang niya napansin na may bali ang isa niyang sungay. Binigyan niya ito ng inihaw na isda at sinabihan na kumain. Kinuha ng cute na babae ang isda at kinain ito ng may gana. Siguro gutom na gutom siya. Sa pagtingin sa bali niyang sungay, naalala ni Dale na ayon sa batas ng lahi ng demonyo, ang mga nagkasala ay babaliin ang isang sungay at itatapon. Parang mahirap paniwalaan para sa isang bata, kaya naisip niya na maaaring ipinatapon siya kasama ang kanyang pamilya. Sinubukan niyang gamitin ang wika ng demonyo, tanungin tungkol sa kanyang pamilya, ngunit paulit-ulit lang niyang binanggit ang babala ni Rags na huwag lumapit sa mga hindi kilala. Akala niya ay hindi siya nito naiintindihan, kaya sinabi na lang niya na umuwi na ito pagkatapos kumain. Bigla na lang, hinawakan ng bata ang kamay niya at sumenyas na sumunod sa kanya. Sinundan niya ito papasok sa kagubatan. Itinuro nito ang loob, sinasabing doon daw sila kailangan. Ngunit nag-atubili ito dahil sinabi raw sa kanya na huwag hayaang lumapit kahit sino. Pumasok siya para tingnan at nagulat nang makita ang isang bangkay. Nang makita ang pares ng sungay, nahulaan niyang ang katawan ay mula sa lahi ng demonyo, marahil ay ama ng bata. Bago mamatay, ang kanyang ama ay nagbabala sa kanyang anak na huwag lumapit sa kanyang katawan dahil maaaring puntiryahin siya ng mga mababangis na hayop at mapanganib na halimaw. Sinunod ng masuner ang dalaga ang bilin ng kanyang ama at namuhay ng mag-isa sa madilim na kagubatang ito. Bamantong hininga si Dale, batid na hindi sinasadyang napasok siya sa gulo, ngunit hindi niya maaaring ipikit ang kanyang mga mata. Gumamit siya ng mahika ng lupa upang lumikha ng libingan para sa ama ng dalaga, at pagkatapos, nagpakilala sila sa isa't isa. Ang kanyang pangalan ay Dale, at ang dalaga ay si Latina. Iminungkahi niyang isama si Latina, at masaya naman itong tumango. Sang-ayon, binuhat niya ito, magaan ito na parang balahibo. Kung naglakad sila ng sabay, aabutin sila ng paglubog ng araw para makabalik. Sinabi niya sa babae na sa unahan nila ay ang cruise, kung saan nakatira ang mga maharlika sa hilaga, habang ang mga karaniwang tao tulad ni Dale ay nakatira sa timog. Pagbalik sa bayan, nagulat ang mga gwardya na makita si Dale na may dalang batang babae mula sa lahi ng demonyo na may bali ang sungay. Matapos suriin ang sitwasyon, pinayagan pa rin nila silang dumaan. Pagtingin sa masiglang tanawin sa harap niya, hindi maiwasan ni Latina na magulat. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkamangha. Ipinaliwanag ni Dale na ito ang pangalawang pinakamalaking lugar sa bansa. Gayunpaman, mayroon pa ring hadlang sa wika sa pagitan ni Dale at Latina, kaya medyo mahirap ang komunikasyon sa kanila. Dinala ni Dale si Latina sa isang restoran na parang pamilyar niyang lugar. Maaaring magdulot ng problema ang pagpasok ng isang babaeng lahi ng demonyo sa harapang pintuan, kaya pinili niyang pumasok sa likod na pintuan. Sa abalang restoran, naglilingkod ang waitress na si Rita ng masasarap na pagkain sa mga customer. Ang chef dito ay si Kenneth. Nagtaka siya kung bakit sa likod dumaan si Dale at kung ano ang kanyang dala. Sinabi ni Dale na ipapaliwanag niya mamaya at humingi ng mainit na tubig kay Kenneth. Matapos humingi ng pahintulot, dinala ni Dale si Latina sa banyo, sinabihan siyang magpalit ng damit para maghanda sa paliligo. Dahil nabigla, nagulat ang bata at napasigaw ng malakas. Sa wakas, pagkatapos maligo ng maayos, ang bata ay mas malinis at mas maganda. Sa sandaling yun, pumasok si Rita at nagtatakang nagtanong kung anong problema ang dinala ni Dale sa bahay. Nang makita ang batang babae, inakala ni Rita na baka anak ito ni Dale sa labas. Mabilis niya itong itinanggi, ipinaliwanag na 18 taong gulang pa lamang siya at hindi pa nagiging ama.
Nagkataon lamang na nakilala niya si Latina sa gubat at inampun matapos makita na pumanaw na ang kanyang ama. Iniwan siyang mag-isa, naintindihan ni Rita ang sitwasyon. Tinulungan niya si Dale na paliguan si Latina at binigyan pa ang bata ng kanyang lumang damit noong bata pa siya, kahit medyo maluwag ito. Ipinakilala ni Dale si Rita bilang kanyang nakatatandang kapatid kay Latina, bagamat hindi sila gaanong makapagsalita. Nakayanan ng bata na tawagin silang pareho sa pangalan. Gustong-gusto ni Rita ang magalang na batang ito. Ipinaliwanag ni Dale na ang alam lang ng bata ay ang wika ng lahi ng demonyo, katulad ng madalas gamiting spell. Ngayon, ang unang gusto niyang gawin ay alamin ang dahilan ng sirang sungay ni Latina, upang malaman kung talaga bang kriminal siya o hindi. Nang makita ng mga customer sa restaurant si Latina, nagulat ang lahat sandali, ngunit agad silang nagustuhan ng masunurin at kaibig-ibig na ugali ng bata. Sinuri ni Rita ang mga talaan kung may kaso, ngunit walang nakitang impormasyon na tumutugma kay Latina. Nakaramdam din si Dale na may mali. Kung nakagawa ng krimen ang bata, dapat may mga talaan. Biglang kumalamang sikmura ni Latina dahil sa gutom, kaya nahiya siya. Dinagdag ni Dale ang isang upuan para makaupo siya ng maayos sa mesa, habang nagluto si Rita at nagdala ng mainit na plato ng kanin, na ikinatuwa ni Latina. Medyo clumsy pa rin ang bata at napaso pa nga habang kumakain. Nang makita ang kanyang masayang mukha, parang natunaw ang puso ng lahat. Tinanong ni Rita si Dale kung ano ang balak niyang gawin kay Latina. Sinabi niya na dadalhin niya ito sa ampunan sa lungsod. Tumutol si Rita, dahil pakiramdam niya na hindi tama na ilagay ang isang bata na hindi nakakaintindi ng pananalita ng tao at kabilang sa ibang lahi sa ganoong lugar. Kalaunan, dinala niya si Latina sa silid sa itaas ng restaurant, na siya ring lugar na inuupahan niya. Sa kaunting paglalamang, masuner ang nakatulog ang bata sa ligtas na bisig ni Dale. Pagkatapos, mabilis din siyang nakatulog. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla siyang nagising. Ni Latina, nang makita ang pagmamadali sa kilos ng bata, agad niyang nahulaan na kailangan nitong magbanyo. Bahagya siyang nakonsensya dahil hindi niya ito agad itinuro sa simula pa lang. Pagkatapos, nagyakapan sila at mahimbing na natulog hanggang umaga. Si Dale ang unang nagising, tinitingnan ang payapang mukha ng batang natutulog, hindi niya ito magawang gisingin. Nang maramdaman ni Latina na aalis na si Dale, agad itong nagising, tumakbo at mahigpit siyang niyakap ng may pagmamahal. Kinailangan pang suyuin siya ni Dale bago pumayag na bumitaw. Kinarga niya ito pababa sa restaurant, nakilala si Rita at Kenneth, at pagkatapos ay dinala si Latina para maghilamos. Inalagaan niya ito na parang isang mapagmahal na ama. Tinulungan ni Rita si Latina na atali ng maayos ang kanyang buhok. Mas lalo pang gumanda ang bata ng maayusan. Naisip ni Rita na kailangan itago ng bata ang kanyang sirang sungay. Nagdala si Kenneth ng almusal para sa kanilang dalawa. Biglang bumati si Latina sa kanila ng magandang umaga, na ikinagulat ng tatlong matatanda. Namangha ang lahat kung gaano siya katalino at kaibig-ibig. Pagkatapos ng almusal, dinala siya ni Dale sa palengke para bumili ng bagong damit. Ang dalawa ay parang mag-ama. Ipinamili siya ni Dale ng iba't ibang bagay, at nagsimula siyang mag-alala tungkol sa sinabi ni Rita. Sa pagtatapos ng araw, ibinalik niya ang batang babae sa bahay tuluyan. Tinanong siya ni Rita kung ano ang balak niyang gawin. Agad siyang nataranta. Isa siyang adventurer na ang alam lang ay lumaban. Kaya ba niyang magpalaki ng bata? Siniguro ni Rita sa kanya, na kapag wala siya, tutulungan nila ni Kenneth na alagaan ang bata. Kinusat ni Latina ang kanyang mga mata upang magising, at lumingon upang hanapin si Dale. Nang makita ang batang babae na ganito, nagpasya si Dale na maging tagapag-alaga ni Latina. Inaantok na iminulat ni Latina ang kanyang mga mata upang batiin ang madaling araw. Dahil hindi niya nakita kahit saan si Dale, dali-dali siyang lumukso. Bumangon para hanapin siya. Si Dale ay nasa baba sa restaurant, nagsusulat ng ulat para tapusin ang misyon para sa isang kliyente. Kapag nag-uulat ng isang misyon, kailangan niyang magdala ng ilang ebidensya. Ang mga ebidensyang yun ay kadalasang napakasama ng amoy, kaya mahigpit na ipinagbawal ni Rita na dalhin niya ang mga ito sa restaurant. Maaari lamang makipagkita si Dale sa mga kliyente sa lugar Pangangaso para sa pagpapatunay, ngunit ang problema ay hindi niya maisama si Latina. Sinabi ni Rita na sila ni Kenneth ang bahala sa batang babae, kaya hindi na kailangan mag-alala si Dale. Si Latina, gayunpaman,
ay hindi matitiis na mawalay sa kahit kalahating hakbang si Dale. Pagkarinig niya sa batang babae na tinatawag siya mula sa itaas, dali-dali siyang umakyat para buhatin ito pababa. Nang makita ito, kinailangan ni Rita na paalalahanan si Dale na mapanganib magdala ng bata sa gubat, pero lubos na tinanggap na ni Dale ang papel niya bilang isang mapagmahal na ama. Pagkarinig nito, pinagalitan siya ni Rita sa pagiging padalos-dalos, sinabing maaari siyang pumunta ng mabilis at bumalik bago magdilim. Kung mananatili siyang nakakapit sa kanyang anak sa bahay, saan siya kukuha ng pera para palakihin ito? Pagkarinig nito, napabuntong hininga na lamang si Dale. Sinubukan niyang sabihin kay Latina na maging masunurin at manatili sa bahay. At hintayin siyang bumalik. Mabuti na lang, naintindihan ng bata ang sinabi niya at masunurin siyang nakinig. Napaluha si Dale. Niyakap niya ito ng mahigpit. Dahil nag-ampo ng anak, tila naging ibang tao si Dale. Ayaw niyang iwan ang batang babae, hanggang sa pinagalitan siya ng husto ni Rita, saka lamang siya pumasok sa trabaho. Ginaya ni Latina si Rita, binabati si Dale ng ligtas na paglalakbay, na nagpangiti sa kanya ng may pagmamalaki. Nanatili si Latina sa restaurant, tumutulong sa maliliit na gawain. Akala ng lahat ay nadagdagan ng restaurant ng bagong tagasilbi na nagtatakbuhan at nagdadala ng mga gamit kahit na alam kung paano. Para kunin ang mga maruruming pinggan. Natatakot ang lahat na madapa si Latina. Tinapak ni Kenneth ang ulo niya bilang papuri. Bilang gantimpala, gumawa siya ng jelly na prutas na mukhang napakasarap. Gaya ng pagpapalam kay Dale, noong umalis si Kenneth para bumili ng grocery, hiniling din ng bata na maging ligtas ang kanyang paglalakbay. Sino ang hindi maantig sa nakakatuwang batang ito? Mabilis siyang naging minamahal na hamak na tagasilbi na hinahangaan ng lahat ng pumupunta sa restaurant. Sa gabi, umuwi si Dale. Tumakbo si Latina para yakapin siya ng mahigpit, sinalubong siya, para bang may kuryenteng damaloy sa puso niya. Hindi makapaniwala si Dale kung gaano kabilis natuto ang bata. Noong hapunan, nabanggit ni Rita na si Latina ay hindi lamang masunurin kundi tumutulong din sa maliliit na gawain. Labis na nagulat si Dale. May ambag din si Latina sa patatas sa mesa, kaya't masayang nakakain si Dale ng ilang plato. Lumipas ang 1 linggo, at masigasig na nag-aral si Latina at tumulong sa mag-asawa sa restaurant. Napakatalino at mabilis matuto ang bata. May pagmamalaking sinabi ni Dale na pagsisikap niya yun, tinuturuan ang bata tuwing gabi. Nadama ni Dale na si Latina ang pinakamaganda at kaibig-ibig na tao sa mundo. Minsan, si Dale ay naiinggit kay Kenneth nang makita niya itong inaalagaan si Latina na parang isang ama. Mas magaling pa pala ang lalaking yun sa pag-aalaga ng bata kaysa sa inaakala niya. Isang araw, kailangang pumunta si Kenneth sa palengke para bumili ng patatas para sa mashed potatoes. Naalala ni Latina na gustong-gusto ni Dale ang pagkain yun, kaya hiniling niya kay Kenneth na isama siya. Hindi mapigilan ni Dale ang bata na lumabas. Gusto rin sana niyang sumama, pero sa kasamaang palad, hindi siya bata. Nag-aatubili niyang hinayaan si Kenneth na isama si Latina. Sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng nakakainis na selos. Interesado si Latina sa mga bago at kakaibang bagay sa palengke. Abala ang bata sa paglalaro, na aksidenteng nawala niya si Kenneth. Nang mapagtanto niya ito, nagmadaling bumalik si Kenneth para ipaalam kay Dale. Sa pagkarinig ng masamang balita, halos mabaliw si Dale, muntik nang sirain ang buong tindahan. Kinailangan pa siyang pag-alitan ni Rita para hanapin na lang ang bata sa halip na wasakin ang kanyang tindahan. Akala niya ay hindi papayagan ng ibang gwardya ang isang estranghero na dalhin ang bata kahit saan. Matalino rin si Latina, siguro kaya niyang bumalik ng mag-isa. Hiniling ni Rita sa mga regular na customer ng restaurant na tumulong sa paghahanap, at nangakong libreng pagkain. Sa pagkarinig nito, lahat ay masayang sumang-ayon. Samantala, si Latina ay binyuli ng isang grupo ng mga bata. Dahil sa hindi sila magkaintindihan, halos maiyak na siya. Bigla, dumating ang isang batang babae na nagngangalang Chloe, pinagalitan ang mga bully at sinipa sila bilang babala para sagipin si Latina. Magalang na humingi ng paumanhin si Latina sa lahat. Pagkatapos ay binigkas niya ang isang panggamot na Orasayon para sa mga sugat ng mga bata. Gulat na gulat sila dahil ang mga pari o adventurer lamang ang marunong gumamit ng mahika. Nang mabanggit ang mga adventurer, naalala ni Latina si Dale. Gusto na niyang umuwi. Nang malaman nilang naliligaw siya,
gusto rin siyang tulungan ng mga bata na makabalik. Ang batang babae ay, naalala na ni Kenneth may guhit-guhit na pasang alaga sa kanyang tindahan. Naalala ito ng isang bata sa grupo at sila'y inakay pabalik. Sa parehong oras, abala pa rin sina Dale at iba pa sa paghahanap. Sa pagbalik, hinarang ang grupo ng mga bata ng isang matangkad na lalaki. Mabuti na lang, isa siyang regular na customer na kinausap ni Narita at Kenneth para humingi ng tulong. Nagpasya siyang ihatid ang mga bata pauwi sa bahay ni Dale ng ligtas. Pagkauwi, agad na humingi ng paumanhin sila Tina kay Kenneth. Hindi siya pinagalitan nito kundi marahan lamang na tinapak sa ulo. Ang mga batang nagbalik kay Latina ay binigyan ng mga supot ng candy at inimbita na bumalik muli para maglaro. Tuwang-tuwa si Rita na nakipagkaibigan si Latina. Inihatid na ng matangkad na tiyo ang mga bata pauwi dahil mapanganib ang gabi. Magalang na yumuko si Latina para humingi ng paumanhin sa pag-aalala ng lahat sa kanya. Sakalang napagtanto ng lahat na may isa pa palang nawawala, walang iba kundi si Dale. Hinanap ng ama ang kanyang anak, ngunit ang ama pa ang nawala. Ilang sandali lang ay nagmamadali siyang bumalik na hinihingal. Nang makita niyang okay si Latina, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Umiyak ang batang babae, humihingi ng paumanhin sa kanya dahil hindi siya mabuting bata. Sabi niya na, labis na natatakot na hindi na niya mahanap ang daan pauwi. Ang babae ay gusto lang mapalapit kay Dale. Niyakap siya nito, inaaliw siya hanggang sa kumalma siya. Noong gabing yun, tinuruan niya ulit siya. Matapos mabigkas ni Latina ang ilang pangunahing salita, itinaas ni Dale ang antas ng kahirapan. Pagbuklat sa pahina na may larawan ng bahaghari, mukhang interesado si Latina. May nagpahintulot na siyang tumayo sa ilalim ng bahaghari noon, tinuturuan siya na ang mga bahaghari ay nag-uugnay sa mundo. Lumilitaw ang mga bahaghari kapag ang mga Diyos ay nakatayo at nagmamasid sa mundo. Sinabi ng taong yon na poprotektahan ng tadhana si Latina, kaya siya. Umaasa siyang magiging masaya siya. Tapos nakatulog muli ang bata sa bisig ni Dale. Isang umaga, habang nagkakape si Rita, panay ang dada ni Dale sa tabi niya. Nagreklamo siya na sobrang kaibig-ibig si Latina. Ayaw na niyang pumasok sa trabaho at gusto na lang manatili sa bahay buong araw kasama ang batang babae. Walang nagawa si Rita kundi ang makaramdam ng kawalan ng magagawa. Sa tingin niya, nagsasalita na naman ng walang kabuluhan ang lalaking ito. Sa pagkakataong ito, kailangang pumunta si Dale sa isang misyon sa kapital. Imbes na makasama ang kanyang masunurin, maganda, kaibig-ibig na anak, kailangan niyang makasama ang mga opisyal na matatanda, hindi kagandahan, at puno ng mga plano. Naiisip pa lamang niya yon, nakaramdam na siya ng matinding pangamba. Alam niyang ito ay trabahong kailangan niyang gawin, at alam niyang magiging maayos si Latina sa bahay at may mga kaibigan siya, pero ayaw pa rin niyang umalis. Napansin ni Rita na masyado siyang madaldal. Sinabi niya na isipin na lang niya ang biyaheng ito bilang pagkakataon para bumili ng mga regalo para kay Latina. Halimbawa, sa pagpunta sa kapital, makakabili siya ng iba't ibang uri ng masasarap na candy. Sa pag-iisip ng kagalakan ng kanyang anak kapag nakatanggap ng regalo, at nagpapasalamat, nakaramdam si Dale ng panibagong lakas. Nang gabing yun, hinatid siya ni Latina, nangangakong magiging mabait sa bahay habang hinihintay siyang bumalik. Hindi pa rin kayang iwan ni Dale ang lugar, pero trabaho ito. Kailangan niyang isantabi ang kanyang personal na damdamin at umalis kasama ang taong ipinadala para samahan siya. Matagal na raw naririnig ng taong ito ang mga usap-usapan na si Dale ay mahirap pasyahin, kaya natatakot siya habang naglalakbay, lalo na nang makita niyang nanlalamig at nagiging seryoso ang mukha ni Dale. Ang totoo, iniisip lang ni Dale kung anong candy ang bibilhin para sa kanyang mahal na anak na babae sa bahay. Kinakabahan ng taong ito, gusto sanang alukin si Dale ng candy para maging magaan ang pakiramdam, pero natatakot siya masyado, kaya nanatili siyang tahimik. Tinitignan ang kahon ng candy, agad na naisip ni Dale si Latina. Inisip niya ang pisngi ng kanyang anak na babae na nakabusangot habang ngumunguya ng candy, at hindi niya maiwasang sumaya. Pagdating nila sa kabisera, tinanong agad ni Dale sa kanyang escort ang address kung saan makakabili ng candy, na ikinagulat ng lalaki. Pagkatapos, pinuntahan niya ang kanyang dating kaibigan na si Gregor. Pagkaupo niya, inasal ni Dale ito, sinasabing gusto niyang makilala ang kanyang kasintahan, na ikinagalit nito na humantong sa pagbunot ng kanyang espada para bigyan ng leksyon si Dale.
Nang marinig ni Dale na gusto niya lang itong makilala dahil naghahanap siya ng regalo para sa batang babae sa bahay, si Gregor. Labis na nagulat. Sa kanyang alaala, wala siyang alam tungkol sa mga bata, kaya bakit siya ngayon nag-aalala tungkol sa mga regalo para sa isang batang babae? Sabi ni Dale, cute na kapatid daw niya, pero iba ang pakiramdam ni Gregor sa tono niya. Ang totoo, alam ni Gregor na nagpapalaki si Dale ng isang batang babae na mula sa lahi ng demonyo na may sirang sungay. Ang problema dito ay si Dale ay isang taong laging pumapatay ng mga demonyo, katulad ni Latina. Siguro natatakot si Gregor na baka lamambat si Dale, at makaapekto ito sa kanyang mga misyon. Tiniyak ni Dale na kahit sino pa ang kalaban, tao man o demonyo, basta misyon, wala siyang sisantuhan. Nang marinig ito, napanatag si Gregor at nagpatuloy sa pagtatalaga ng misyon. Sa pagkakataong ito, kailangan nilang alisin ang mga tagapaglingkod ng ikapitong Panginoon ng demonyo, yaong mga binigyan ng napakalaking kapangyarihan, kabilang ang ilan na hindi kabilang sa lahi ng demonyo. Ang kanilang grupo ay liliko sa mga bundok upang hindi mahalata, ngunit ito ay aabuti ng ilang araw pa. Nang marinig ito, agad na nawalan ng pag-asa si Dale, nagdadalamhati na matatagalan pa bago siya makabalik para makita si Latina. Sa sandaling ito sa bahay, si Latina ay nag-aaral maghurno kasama si Kenneth. Labis niyang pinagbigyan ng batang babae kaya ginamit niya ang mga customer bilang taga-tikim para sa mga cake ng bata, pinakain sila. Nang si Kenneth, sinabi sa kanya na ang unang customer ay bumili ng isa sa mga cake niya, tuwang-tuwa si Latina. Binati ni Rita si Kenneth sa paghahanap ng isang apprentice na mapagpapasa ng kanyang mga kasanayan. Bagamat mahal na mahal si Latina ng 2 taong ito, nakakaramdam pa rin ng lungkot ang batang babae dahil wala si Dale. Inaliw siya ni Kenneth, sinasabing mahal na mahal siya ni Dale, at sa tuwing babalik ito, masaya nitong tatawagin ang kanyang pangalan. Tumahimik si Latina, palagi siyang iniiwan simula pa noong maliit siya. Nawala rin ang kanyang ama, kaya't palagi niyang sinisisi ang sarili sa pagdadala ng kamalasan. At dumating si Dale. Siya ang una, taong magmamalasakit sa kanya ng husto, ang pinaka-espesyal na tao sa kanya. Tinanong ni Kenneth ang dalaga kung bakit hindi niya sabihin ito ng direkta kay Dale. Umiling lang siya, sinasabing natatakot siyang kamuhian ito. Nang makita ito, naisip ni Kenneth ang paraan para maibsan ang lungkot ng dalaga, tinuruan siyang magluto ng mahusay para balang araw ay may pagluto niya mismo si Dale. Habang pinagmamasdan ang dalawang nagtuturuan, hindi napigil ang matawa ni Rita. Mas seryoso pa kay Kenneth ang pagtuturo kay Latina kaysa sa anupaman. Kinabukasan, dumating si Chloe sa restaurant para maglaro. Inosenteng tanong ni Latina kay Chloe kung sila ba ay mga kaibigan dahil mula pa sa murang edad, hindi pa siya nagkaroon ng mga kaibigan. Labis na naawa si Chloe sa batang babae. Inaliw niya si Latina, sinasabing magkaibigan sila. At pagkatapos ay inanyayahan niya itong pumasok sa paaralan. Labis na nagulat si Rita nang marinig ito. Tinanong niya ang edad ni Latina. Nag-isip ng matagal ang batang babae at pagkatapos ay sinabi niyang siya ay 7 o 8 taong gulang. Labis na nagulat si Rita. Akala niya ay napakaliit ni Rita kaya't siya ay mga 5 taong gulang lamang. Hiniling ni Chloe kay Rita ang pahintulot na papasukin sa paaralan si Latina. Agad namang tumango si Rita bilang pagsang-ayon. Sinabi niya sa sarili na ipapaalala niya kay Dale na magpatala ang babae para sa eskwela pagbalik niya. Kasabay nito, natagpuan ni Dale at ng kanyang mga kasamahan ang yungib ng mga dragon sa ilalim ng ikapitong demonyong Panginoon. Sa yungib na yon, mayroon ding babaeng demonyo. Bumigkas siya ng isang oras sayon, at naging napakalakas ang labanan. Sa isang iglap lang, natapos ng kanyang grupo ang misyon. Sa restaurant, lalong natutuwa ang mga customer sa simpleng serbidora na si Latina. Hindi lang marunong gumawa ng masasarap na cake ang babae, kundi nagsisilbi rin sa mga customer sa kanilang mga mesa, kaya't napapagaan niya ang loob ng lahat. Kahit isang magaspang na lalaki tulad ni Ginoong Jill, na hindi gustong-gusto ang mga bata, ay kinailangang magpakumbaba sa sobrang pagiging kaibig-ibig. Pagkatapos ng misyon, iginiit ni Dale na ipaghanda siya agad ni Gregor ng dragon para makauwi. Ngunit pinilit muna siya ni Gregor na maghintay para sa isang piging. Tumanggi si Dale at nagtantrums. Kinailangan banggitin ni Gregor ang pananatili para pumili ng mga regalo para kay Latina. Agad nagbago ang ugali ni Dale, at naging masaya tulad ng isang bata.
Napabuntong hininga si Gregor. Mukhang wala ng lunas ang kanyang kaibigan. Bumalik si Dale sa restaurant. Binuksan niya ng malakas ang pinto, isinisigaw ang pangalan ni Latina, na ikinagulat ng lahat. Nang makita ni Dale na sumilip ang batang babae, agad niya itong niyakap ng mahigpit at binuhat ng mataas, pinaiikot-ikot. Parang nabuhayan siya ng loob pagkatapos ng mahabang panahon. Ibibigay na sana niya ang regalo nang hilingin nito na maghintay sandali at pumasok sa loob. Sinabi ni Rita sa kanya na noong wala siya, naging matapang si Rita sa pananatili ng mag-isa sa attic. Nang marinig ito, napaiyak na naman si Dale sa damdamin. Pagkatapos ay inilabas ni Latina ang cake na pinagpraktisan niyang gawin sa mga panahong ito, sinasabing ang cake ay para sa kanya. Dahil lang doon, sumigaw ng malakas si Dale na halos give-in ang kainan. Na para bang gustong ipakita sa buong mundo ang pagmamahal ng batang babae sa kanya. Ngayon, isang regular na customer ang bumisita sa restaurant. Nang makita si Latina na nakasuot ng magandang kulay rosas na damit, hindi niya napigil ang purihin ito. Bigla, nakaramdam siya ng matinding tensyon at nang lumingon siya, nakita niya si Dale na nakatingin sa kanya ng may babalang mga mata, na para bang sinasabi sa kanya na huwag magkaroon ng anumang masamang balak sa bata. Napansin ni Latina ang isang sugat sa kamay ng customer. Mukhang kagagaling lamang niya mula sa pangangaso ng mga mahiwagang hayop. Lumapit ang bata at marahang gumamit ng panggagamot para tulungan ang customer na gumaling. Lahat nakakita sa tagpong yun ay nagulat, lalo na si Dale. Nang gabing yun, pinuri ni Dale si Latina sa pagiging napakagaling. Gayunpaman, nagtanong ang inosenteng batang babae kung hindi rin ba makagamit ng mahika si Dale. Ipinaliwanag ni Dale na ang wika para sa pagbigkas ng mga salamangka ay ang wika ng mga demonyo. Kung gustong gamitin ito ng mga tao, kailangan nila ng espesyal na kakayahan para bigkasin ito ng tama. Si Dale ay isa sa iilang tao na kayang gawin ito, at iyon ang dahilan kung bakit nakausap niya si Latina mula sa kanilang unang pagkikita. Ang mga ordinaryong tao ay mayroon ding kaunting potensyal sa mahika, ngunit hindi nila ito basta-basta magamit. Kaya ang mga tao, lumikha ng mga mahiwagang kasangkapan na ginagaya ang mga elemento tulad ng apoy at tubig, ginagawa silang mahalagang yaman, dahil din bihira makipagkalakalan ng lahi ng tao at demonyo sa isa't isa. Nang marinig ito, biglang nagtaka si Latina kung bakit hindi nakikipagkaibigan ang mga demonyo sa ibang lahi. Hindi makasagot si Dale, tumango na lang siya. Pagkatapos, nag-alok siya na turuan ng bata ng mas maraming mahika. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Latina. Masigasig siyang natuto sa bawat itinuturo niya. Pagkatapos, dumating ang araw para dalhin ni Dale si Latina sa paaralan sa unang pagkakataon. Bagamat nakinig ng masunurin, mayroon pa ring alalahanin si Dale bilang isang mapagmahal na ama. Hindi niya matanggap na malayo sa kanya. Kinailangan niyang pakalmeyan ang sarili, pinaalalahanan ng sarili na kailangan niyang mag-isip ng mas rasyonal dahil siya ang tagapag-alaga ng bata. Nang makita siyang labis na nag-aalala sa bata, si Rita ay tumawa ng mapanukso, sinasabing nagmamalabis siya gayong papasok lang naman sa paaralan ng bata tulad ng ibang normal na bata. Pumasok sa paaralan si Latina kasama ang kaibigan niyang si Chloe. Ang paaralang ito ay isang templo ng gintong diyosa na si Far. Pagpasok sa silid-aralan, binati ni Latina ang tatlong kaibigan, sina Marcel, Anthony, at Rudy. Nakilala niya mula pa noon. Nang makita niyang binati ni Latina ang lalaki, namula ang mukha ni Rudy. Hindi alam ng mahiyain na bata ang gagawin ng batiin siya ng ganoong kagandang kaibigan. Bigla, may lumapit na babae kay Latina, nagtatanong kung siya ba ay mula sa lahi ng mga demonyo. Lumabas na napansin na niya ang sungay na nakatago sa ilalim ng scarf ni Latina. Nagpakilala ang babae bilang si Sylvia. Interesado siya sa mga sungay na ito at gusto niya itong makita araw-araw. Inis na inis si Chloe sa kuryosidad na ito. Habang pinag-uusapan ng ibang mga kaibigan kung gaano kamukha ni Sylvia ang isang mayaman na dalaga, hindi na nila maituloy ang usapan. Dahil dumating na ang guro, kinailangan bumalik ni Sylvia sa kanyang upuan. Nang makita ni Latina ang gurong pumasok, bahagya siyang nakaramdam ng takot. Sa katunayan, ang babaeng nasa harapan niya ay hindi lamang nakakatakot ang ekspresyon ng mukha, kundi kakaiba rin ang kanyang paraan ng pagtuturo, kaya lalo pang nabahala si Latina. Pag-uwi mula sa paaralan, ipinagpatuloy ni Latina ang pag-aaral ng mahika kasama si Dale. Tinanong siya nito kung kamusta ang kanyang araw.
Ngumiti ng masaya ang bata, sinasabing nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan at maraming natutunan. Nang makita ni Dale ang bata na napakamasunurin, lalo pa niyang minahal si Latina. Sa bawat oras ng pahinga sa paaralan, madalas maglaro ng tag ang Latina kasama ang kanyang mga kaibigan. Laging si Latina ang target ni Roddy, minsan pa ay hinahawakan ang kanyang kamay, na paminsan-minsan ay nagiging sanhi ng kaunting alitan sa pagitan nila. Ngunit medyo tensyonado ang kapaligiran sa loob ng silid-aralan. Sa isang aralin, natuklasan ng guro na ang Latina ay mula sa lahi ng demonyo. Agad siyang nagalit, marahas na hinawakan ang buhok ni Latina, at nagbitiw ng masasakit na salita. Sinabi niyang si Latina ay isang nilalang na isinumpa at hindi karapat-dapat na mabuhay dito. Natakot si Latina sa mga salitang iyon. Nagpakalat din ang guro ng masasamang kaisipan tungkol sa lahi ng demonyo sa iba pang mga estudyante. Nang makita niya, ang guro na humihila ng buhok ni Latina ng masyadong malakas, hindi na matiis ni Chloe at binato niya ito bilang protesta. Tumayo rin ang ibang kaibigan para protektahan si Latina. Agad na nagbanta ang guro na sinumang manggahas sumuway sa isang madre ng templo ay ititiwalag. Bigla namang kalmadong sinabi ni Sylvia na pwede siyang itiwalag ng guro. Hindi siya natatakot dahil pupurihin siya ng kanyang pamilya sa pagprotekta sa isang kaklase. Nang marinig ito, tumayo rin ang ibang kaibigan para protektahan si Latina. Ngunit para kay Latina, masyado ng malalim ang sugat sa kanyang kalooban. Ang batang babae ay hindi maunawaan kung ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga tao at demonyo. Ipinaliwanag ng isa pang guro na ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang haba ng buhay. Ang mga demonyo ay nabubuhay ng 2 beses kaysa sa mga tao. Ang mga salitang yun ang nagpalungkot kay Latina. Pagdating sa bahay, nakitang malungkot ang batang babae. Iniwasan niya ang mga tanong ni Kenneth at tumakbo diretso sa kanyang silid. Kinalas niya ang kanyang mga tirantas, at ipinakita ang kanyang 2 sungay, at pagkatapos ay sinubukan niyang tanggalin ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay. Narinig ang ingay, dali-daling pumasok si Kenneth at nakita si Latina na nakahandusay at walang malay sa isang tabi. Mabilis niya itong binuhat pababa, at nagmamakaawa sa mga customer kung may nakakaalam kung paano. Para gamutin ang mga sugat. Nang makita ang dugo, agad na natarante si Rita. Buti na lang, may isang customer na marunong magbigay ng first aid. Pagkatapos, dali-daling dinala ni Kenneth ang dalaga sa ospital. Pagbalik ni Dale at narinig ang balita, parang nagliliyab ang kalooban niya. Nagtataka siya kung bakit nagawa iyon ng dalaga. Napabuntong hininga si Kenneth, sinasabing si Dale lang ang makakahanap ng sagot. Pagkatapos magkamalay, naging mainisin si Latina. Hindi niya matanggap ang kanyang mga sungay. Humahagulgol ang dalaga, sinasabing hindi na siya papayagang manatili ng mga tao, ngunit ang mga tao lang sa bahay tuluyan na ito ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Habang lalo siyang, sa tuwing binabanggit ang isyu ng haba ng buhay, lalong nakikita ang desperasyon niya. Kinailangan siyang yakapin ni Dale ng mahigpit at aliwin ng matagal hanggang sa kumalma siya. Kinabukasan, pumunta siya sa templo para harapin ang isang tao. Ikinwento niya sa kanya ang buong pangyayari. Ipinagtanggol ng lalaki ang madre, sinasabing nawala ang buo niyang pamilya dahil sa lahi ng demonyo. Mahigpit na nagsalita si Dale, sinasabing hindi yun dahilan para tawaging nakakadiri ang isang inosenteng bata. Alam niyang hindi ito ang unang beses na gumawa siya ng gulo. Binalaan niya ang lalaki na magpataw ng matinding parusa, o isusumbong niya sa lugar kung saan naghari ang marilag na Diyos ng digmaan. Nang marinig ito, napilitang patalsikin ng templo ang madring iyon mula sa orden relihiyoso. Bagaman naayos na ang lahat, sinisisi pa rin ni Dale ang kanyang sarili. Sana sinabi na lang niya kay Latina ang totoo tungkol sa haba ng buhay noon pa. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Rita na dumalaw si Chloe sa dalaga. Napahagulgol si Chloe, pinapagalitan ang kanyang kaibigan sa kanyang kamangmangan. Pinuri niya si Latina sa pagkakaroon ng magagandang sungay at sinabing si Latina ay mananatiling Latina. Nang marinig ito, napaiyak si Latina, niyakap ang kanyang kaibigan at paulit-ulit na humihingi ng paumanhin. Sa gabi, naghandog si Rita at Kenneth ng piging para sa ipagdiwang ang kaligtasan ni Latina. Sabi ni Latina, tunay siyang masaya. Tinanggap at minahal siya ng lahat. Ang buhay ng dalaga ay naging mas maliwanag. Mahigpit na niyakap ni Dale si Latina. Ramdam niya ang labis na swerte na natagpuan niya ito noong araw na iyon.
Masigla ang handaan sa gabing iyon. Tuwang-tuwang sinabi ni Dale na ililibre niya ng inumin ang buong restaurant sa gabing iyon. Nang marinig ang papuri ng lahat kay Latina, hindi maiwasan ni Dale na maging proud. Ipinagmalaki pa niya na ang dalaga ay hindi lamang masunurin kundi may talento at kaibig-ibig pa. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Latina. Para makibahagi sa kasiyahan, isang suking costumer ang nagdala ng kumuha ng gitara at kumanta. Gusto ni Dale na ipakita ni Latina ang kanyang talento sa pagkanta, dahil hindi pa niya ito naririnig kumanta. Pero nang magsimula ang babae, ang kanyang boses na tila JN ang nagpaisip kay Dale na kailangan lang niyang maging cute. Hindi na kailangang kumanta pa siya. Matapos gumaling ng tuluyan, masayang nakabalik si Latina sa eskwela. Bago siya umalis, banilinan siya ng todo ni Dale. Sa sobrang dami, kahit nakalabas na siya ng pinto, hinabol pa rin siya para magdagdag ng ilang paalala. Pagdating sa klase, nakita ni Latina sina Marcel at Rudy na may pinag-uusapan. Nang magtanong siya, nalaman niyang naghahanap si Marcel ng regalo para sa kanyang ama. Sumali rin si Sylvia, ipinagyayabang na ngayong taon ay bibigyan niya ang kanyang ama ng isang pares ng guwantes na may berdang bulaklak. Ipinayo ni Chloe na basta't may damdamin ang regalo, siguradong magugustuhan ito ng ama ni Marcel. Ngunit habang tumatagal ang usapan, parang wala na silang mapuntahan. Pagkatapos ng klase, umuwi si Latina. Gusto niyang ibahagi ang isang bagay kay Kenneth. Kamakailan, lalong naging mahusay ang dalaga bilang isang simpleng tagapaglingkod, maganda at mahusay pa. Naisip pa ni Rita at Kenneth na, baka dalubhasa ang batang babae. Sa isang subok lang, maging sa pagluluto man o paglilinis, agad na natatandaan ni Latina. Ang kakaiba ay noong dumating siya, napakakulelat ng bata na hindi man lang alam kung paano humawak ng kutsilyo o pigain ang tela. Hindi sa hindi niya kaya. Hindi lang niya alam kung saan magsisimula. Biglang napagtanto ni Dale ang isang bagay. Tinanong niya kung bukod sa kanya at kay Kenneth, may nagturo pa ba sa kanya ng kahit ano. Nahihiyang sumagot si Latina. Ngunit agad din niyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, na para bang natatakot na may masabi. Nang makita ito, dali-daling binaliwala ito ni Dale, ayaw niyang pilitin pa siyang mag-isip. Nang hapon ding yun pagkatapos ng klase, nagpaalam si Latina na bumisita sa bahay ni Chloe. Gaya ng dati, tapos na si Dale sa trabaho at agad-agad siyang umuwi para makita siya. Pero sa pagkakataong ito, wala si Latina sa bahay. Pumunta siya sa bahay ni Chloe. Nang marinig na ganito na raw naglalaro ang bata araw-araw kamakailan, natigilan si Dale, nangingilid ang kanyang mga mata na parang maiiyak. Nalungkot siya dahil ngayon ay may mga kaibigan ng kalaro ang bata, at kailangan na niyang ibahagi ang pagmamahal nito. Sa isang pusong wasa, pumasok si Dale sa restaurant, naiwan si Kenneth na naguguluhan, hindi maintindihan ang nangyayari. Tanging si Rita lang ang nakakaalam na hindi maaaring magselos si Dale kay Chloe. Sa kabilang banda, nag-aaral manahi si Latina kasama si Chloe. Sinabi pa ng ina ni Chloe na dahil kay Latina, mas nagsisikap na ngayon at mas nagiging seryoso ang kanyang anak. Pagdating ng gabi, sa bahay, tumulong si Latina kina Kenneth at Rita sa pag-serve ng pagkain. Sa nakikita niyang pagiging magiliw nito, lamambat ang puso ni Dale. Biro pa niya kay Kenneth na pinagsasamantalahan nito ang bata. Tumawa lang si Kenneth, sinabing binabayaran niya ito ng tama. Si Latina ay opisyal na empleyado na ngayon, pero hindi siya nagtatrabaho ng masyadong gabi dahil bata pa siya. Gulat na gulat si Dale nang marinig ito, nagtaka dahil hindi pa niya nakita ang batang babae na may malaking pera. Sabi ni Kenneth, malamang nag-iipon si Latina, na mas lalong ikinagulo ng isip niya, at nagsimula siyang magbulong-bulong na parang nalilito. Akala ng mga customer sa restaurant na nakakita nito na malapit na siyang himatayin sa gutom. Sa sandaling ito, nakikipag-usap si Latina sa suking customer, si Tito Jill. Binanggit niya ang lamig ng panahon, at sumagot ito na malapit na raw mag-snow. Wala silang kam-alay-malay na may dalawang lalaking nagmamasid kay Latina mula sa malayo, mga taong gustong dumukot ng mga bata na iba-iba ang lahi para ibenta. Nakaramdam din si Jill ng kakaiba sa dalawang customer na ito. Pagkatapos magpaalam, umuwi siya. Hinanap ni Latina si Kenneth para tanungin kung nasaan si Dale dahil gusto niya itong bigyan ng regalo. Alam ni Kenneth ang tungkol dito, kaya dali-dali niya itong inakyat sa itaas.
Sa itaas, malungkot si Dale, sinisisi ang sarili dahil hinayaan niyang magtrabaho ang bata nang hindi niya alam. Iniisip pa niya kung hindi ba niya nabili ang lahat ng gusto nito, o kung ayaw lang nitong abalahin siya. Habang bumubulong sa kanyang sarili, biglang pumasok si Latina, na ikinagulat niya. Kinakabahang inilabas ng bata ang Reg Along kaarawan na inihanda niya para sa kanya, isang Reg Along ginawa niya mismo, natutunan mula sa kanyang mga kaibigan sa paaralan. Tinanggap ito ni Dale, at napaluha sa galit. Mahigpit niyang niyakap si Latina, halos hindi makapagsalita dahil sa sobrang kasiyahan na siya ang pinakamasayang tao sa mundo. Pagkatapos, ibinaba ni Dale ang bata. Lubhang nagulat ang dalawang estranghero mula kanina nang makita siyang magbago mula sa malungkot na anyo patungo sa isang bagong ama na puno ng saya. Lumalabas na dahil gusto niyang bumili ng regalo para kay Dale, hiniling ni Latina na magtrabaho ng part-time. Sabi ni Kenneth, kung handa siyang magtrabaho ng mas masikap, babayaran niya ito. Sinabi ni Kenneth na ayos lang dahil madalas nagsisimula ng magtrabaho ang mga bata dito ng maaga para matuto ng mga kasanayan. Sinabi rin niya na maaaring mag-aral si Latina para maging scholar, o kaya'y matuto ng pagluluto mismo sa restaurant. Para kay Latina, masaya ang pag-aaral, pero naisip niya na mas mahaba ang kanyang panahon kumpara sa mga tao, kaya maaari pa siyang matuto ng mas marami sa hinaharap. Ngayon gusto niyang mag-focus sa pag-aaral ng pagluluto kay Kenneth, dahil iyon ang kanyang malaking layunin. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Kenneth, determinado siyang maging isang huwaran para kay sundan siya. Samantala, si Dale, matapos matanggap ang gawang kamay na regalo mula sa kanyang mahal na anak, ay tuwang-tuwang ipinagmamalaki ito sa buong kainan. Di sinasadyang nakita ni Latina ang unang nyebe ng panahon sa labas at masiglang tumakbo palabas para tingnan. Mula noong araw na yon, umupo siya sa tabi ng bintana araw-araw, naghihintay na bumagsak ang nyebe. Nang makita si Latina na lubhang nahalina, iminungkahi ni Dale na dalhin siya sa labas. Pagkabukas ng pinto, dumiretso si Latina sa bakuran, ninanamnam ang saya. Pagkatapos maglaro, bagamat nag-aatubili pa rin, masunurin siyang pumasok para maligo. Di tulad ng dalaga, palaging nakita ni Dale ang nyebe na mahirap at mapanganib, hindi niya akalain na may magugustuhan iyon ng ganoon. Bago pumasok sa trabaho, muling binili na ni Dale si Latina, niyakap pa siya ng mahigpit at naiyak ng kaunti bago niya kayang umalis. Hindi inaasahan, pagkaalis niya, bumalik sa restaurant ang dalawang lalaking dating dumukot. Nagse-serve ng tubig si Latina at nakikipag-usap kay Jill tungkol sa nyebe. Pagkaalis ni Jill, nakita niyang nakalimutan nito ang isang bag. Agad, hinabol siya ni Latina para isauli iyon. Sa kanyang pagbalik sa restaurant, naharangan siya ng dalawang malalaking lalaki. Nang makilala niya silang masasamang tao, mabilis siyang lumipat sa ibang direksyon at tumakbo. Dahil madulas ang daan, natisod siya. Balak sana ni Latina na gumamit ng mahika para ipagtanggol ang sarili, ngunit naalala niya ang bili ni Dale na gamitin lamang ito kapag siya ay nasaktan na talaga. Nang akala niya ay aagawin na siya, sumigaw ang boses ni Jill. Matagal na niya silang pinaghihinalaan, at ngayong nakikita niya mismo, galit siya at gustong turuan ng leksyon ang mga gustong umagaw sa kanya. Sa kabutihang palad, sa sandaling yun, dumating ang mga gwardya ng lungsod at nahuli ang dalawang lalaki. Ang tenyente, ipinabatid niya sa kanila na kamakailan ay nagpupuslit ng mga bata ng iba't ibang lahi sa itim na merkado. Si Latina, isang bihirang lahi ng demonyo, ay isang magandang target. Alam pa niya ang kanyang pangalan na ikinagulat ni Latina. Lumalabas na ang tenyente na ito ay ama ni Sylvia, ang kanyang kaklase. Sinabi niyang magkakaroon siya ng pagkakataong bisitahin ang restaurant kung saan nakatira si Latina para subukan ito. Pagkatapos kumpletuhin ang kanyang misyon, dali-daling umuwi si Dale, sabik sa isiping matatanggap niya ang maliwanag ng ngiti ni Latina, na magpapalakas sa kanya. Sa daan, nakasalubong niya ang batang babae na naglalakad kasama si Jill. Nagmamadaling lumapit si Dale para tanungin sila. Bahagyang ikinubli ni Jill ang nangyari, sinasabing tinutulungan lamang siya ni Latina na dalhin pabalik ang ilang nakalimutang gamit. Nang araw na yon, nakitang nag-iisip si Dale, lumapit si Rita para tanungin kung ano ang problema. Sumagot si Dale na sumikip na ang kanyang white tao. Kahit na maraming beses na itong ipinaayos, hindi na ito maisuot. Ang mga white tao na ito ay galing pa sa kanyang bayan, at medyo sentimental siya dito. Sa sandaling yun,
Iniabot ni Rita kay Dale ang isang liham na ipinadala mula sa kanyang bayan at saka umalis. Napansin niya bigla na medyo mapatla ang kutis ni Rita ngayon, parang may sakit. Sa di inaasahan, nang matapos niya ang pag-iisip na ito, bigla siyang bumagsak. Matapos siyang suriin, nagulat ang lahat ng matuklasan na si Rita ay nagdadala ng isang maliit na buhay sa kanyang sinapupunan. Tila nahihiya si Kenneth. Lumabas na alam na niya ito noon pa, ngunit naghahanap pa rin ng tamang panahon para sabihin kay Dale, hindi inaasahang mabubunyag ito ng ganito. Pagkagising ni Rita, iginiit niya na bumalik sa trabaho. Sa kabila ng patuloy na payo ni Kenneth na magpahinga, sa sandaling ito, isang ideya ang pumasok sa isip ni Dale. Naisip niya na dahil malapit nang magkaroon ng anak ang magkasintahan, dapat niyang ilipat sila Tina sa ibang lugar. Pero bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, sabay na tumutol sina Kenneth at Rita. Sinabi nila na pwede siyang pumunta kahit saan niya gusto, pero kailangan manatili sila Tina, dahil ang bata ay isa ng opisyal na empleyado ng restaurant. Nang marinig ito, nangatwiran si Dale na sa kabila nito, hindi pa niya nakitang gumamit ng pera sila Tina. Ngumiti si Kenneth. Ang totoo, sinabi nila Tina sa kanya na gusto niyang mag-ipon, kaya dinala niya ang bata sa templo para magdeposito. Nagbiro pa si Kenneth na sa bilis na ito, malapit nang magkaroon sila Tina ng sapat na pera para sa dog. Sa pag-iisip pa lamang tungkol doon, tumalon si Dale sa ingay bilang protesta. Habang siya ay umiiyak at nagtatantrums, bumalik sila Tina mula sa eskwela, kaya mas lalong naging nakakatawa at malungkot ang sitwasyon. Nang marinig niya na pinag-uusapan ng lahat ang sanggol sa tiyan ni Rita, tuwang-tuwa sila Tina. Sinabi ni Dale kay Kenneth na plano niyang bumalik sa kanyang bayan para sa isang paglalakbay. Nang gabing yun, umupo si Dale upang bigyan ng tagubilin sila Tina. Sa una, plano niyang maghintay hanggang sa makatapos ng pag-aaral ang bata bago bumalik, ngunit ang sirang-sirang coat ang nagpilit sa kanya na umalis ng mas maaga. Bukod pa rito, gusto rin niyang bumalik bago manganak si Rita upang maiwasan. Binibigyan si Kenneth ng dagdag na problema. Nagtanong si Dale kung gusto sumama nila Tina o manatili. Nagniningning ang mga mata ng dalaga nang banggitin ang pagsama, masaya at mapilit na nagtanong kung pwede sumama. Kinabukasan, nagsimula siyang mag-impake ng kanyang mga gamit para maghanda sa biyahe. Habang nagluluto kasama si Kenneth, sinabi nila Tina na gusto niyang dalhin ang kanyang pamilyar na kutsilyo. Ipinaliwanag ni Kenneth na yun ay kutsilyo sa kusina, hindi angkop para sa mahabang paglalakbay. Sa halip, dapat ang dalaga ay may kutsilyong madaling gamitin sa paglililok ng kahoy. Sinabi rin niya na kung kailangan, makakabili si Dale sa kabisera. Gusto nila Tina na, para pumili ng kutsilyong akma sa kanyang kamay, kaya iminungkahi ni Kenneth na dalhin siya sa pandayan. Sa daan, nabanggit nila Tina na ang ama ni Roddy, kaklase niya, ay panday rin. Bahagyang kilala siya ni Kenneth, kaya sinamantala niya ang pagkakataong dalhin siya doon. Noong una, akala ng ama ni Roddy ay bumibili sila ng laruan, kaya nakasimangot siya, pero nang magalang na bumati sila Tina at humingi ng kutsilyong nababagay sa kanya, inakala niyang nagbibiro lang ang bata at binaliwala ito. Kinailangan ni Kenneth na ipaliwanag ng malinaw na kailangan ng bata ang kutsilyo para sa pagluluto kapag malayo ang lalakbayin. At sa kanya lamang sila inakay papasok para pumili. Habang sila ay pumipili, ang tatlong kapatid ni Roddy ay maingay sa labas. Si Roddy, nakatatapos lamang makipagtalo, ay natigilan ng tawagan siya ng kanyang ama na may dumating na kaklase, at lumingon siya para makita sila Tina na nakangiti at bumabati sa kanya. Siya at ang kanyang mga kapatid ay natigilan. Mabilis na tumakbo si Roddy, sinasabing imposibleng gamitin nila Tina ang mga kutsilyo sa bahay niya. Medyo nainis ang babae, pero sumagot pa rin na masasanay rin siya. Nang marinig na sila Tina ay pupunta sa isang mahabang paglalakbay, nagulat si Roddy, iniisip niya na aalis na sana magpakailanman, na halata ang pag-aalala. Pinaalala ni Kenneth kay Tina na dapat niyang ipaalam ng maaga sa kanyang mga kaibigan. Kung bigla siyang mawala, lahat ay mag-aalala. Kaya bumaling ang dalaga para sabihin kay Roddy na uuwi lang siya kasama si Dale at babalik bago matapos ang tag-init. Nang marinig ito, nabawasan ang pag-aalala ni Roddy, bumalik sa kanyang dating malamig na ugali. Sa wakas, pumili sila Tina ng isang kutsilyong nagustuhan niya. Balak ng ama ni Roddy na huwag nang maningil,
ngunit iginiit ng dalaga na bayaran ito gamit ang kanyang sariling pera dahil lagi na lamang siyang nakakatanggap ng regalo mula sa iba dati, at ngayon naman ay gustong magkaroon ng sariling kanya. Nang makita ang pag-unawa ng batang babae, pumayag ang may-ari. Nagulat din siya nang makita na ang maliit na kamay ni Latina ay medyo hindi akma sa hawakan ng kutsilyo, kaya nagpasya siyang ayusin ito para magkasya. Sinamantala ni Roddy ang pagkakataon para tuksuhin ang maliit na babae, at agad siyang binatukan ng kanyang ama. Sa klase, inosenteng ipinagmalaki ni Latina sa kanyang mga kaibigan ang nalalapit niyang paglalakbay. Sinamantala ni Dale ang pagkakataon para pumunta sa palengke upang bumili ng ilang gamit pa para maipagtanggol ni Latina ang kanyang sarili. Napagtanto niya na simula nang magkaroon ng batang babae, ang pamimili para kay Latina ay naging pinakamalaking kagalakan niya. Sa panahong ito, hindi sinasadya na nakasalubong niya si Hellman, isang taong hindi niya gaanong gusto. Para maiwasan ang gulo, sinamantala ni Dale ang pagkakataon na humingi ng tulong sa kanya para pumili ng ilang bagay. Na misinterpret ni Hellman, iniisip na inaaya siya nito sa isang date, kaya nainis at napahiya si Dale. Gayunpaman, iniisip si Latina, sinubukan pa rin niyang maging matyaga. Dinala ni Hellman si Dale sa isang marangyang tindahan ng mga gamit na mahika. Mabilis siyang pumili ng isang angkop na damit para kay Latina, na nagpahinala kay Hellman dahil halata na damit iyon ng mga bata. Nauutal si Dale na sinabing binibili niya yon para sa iba. Nang makita ang kanyang kakatuwang itsura, nagpanggap na lang si Hellman na naniwala. Sa huli, masayang nagpasalamat si Dale sa kanya, at ngumiti si Hellman, na sinasabing sa susunod ay gusto niyang makaharap ang maliit na batang mahikera na bumago kay Dale ng ganito. Pagbalik sa bahay tuluyan, tuwang-tuwa si Latina na sinuri ang kanyang bagong gamit. Inutusan ni Narita at Kenneth si Dale na ingatan ang bata ng mabuti. Nagpaalam sa lahat. Opisyal na umalis sina Dale at Latina. Sa daan, napansin ni Latina na parang kakaiba ang direksyon. Ipinaliwanag ni Dale na gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para dalhin siya para bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Ito ang gubat kung saan sila unang nagkita, at daan din patungo sa bayan niya. Nang marinig ito, natahimik si Latina saglit, tapos marahang hinawakan ang kamay ni Dale. Nagpapasalamat sa kanya sa pagdalaw sa puntod ng kanyang ama sa ngalan niya ng maraming beses, ipinahayag ng dalaga ang kanyang hanggang makita ito sa kanyang sariling mga mata, para sabihin sa kanyang ama na masaya siyang nabubuhay. Bago pumasok sa gubat, nagbabala si Dale na dapat silang mag-ingat sa mga mahiwagang hayop. At hindi nga nagtagal, pagkatapos lamang ng ilang hakbang, nakaramdam si Latina ng panganib at agad na bumunot ng kanyang pananggalang. Mahiwagang kasangkapan. Mabilis ding natukoy at napatay ni Dale ang ilang hayop. Hindi niya maiwasang magulat sa kakayahan ng batang babae na makaramdam ng panganib. Sinabi ni Latina na mula raw noong bata pa siya, sa tuwing may panganib, ang alam lang niya ay tumakbo, pero sabi ng kanyang ama, iyon ay isang uri ng likas na pakiramdam na protektado ng tadhana. Pagkatapos noon, lumitaw ang isa pang grupo ng mahiwagang hayop. Partikular na ayaw ni Dale ang malapitang laban sa mga ganitong uri, dahil naglalabas sila ng nakakadiring slime. Nakakagulat, nagsalita si Latina na gustong tumulong. Binigkas niya ang isang spell, lumilikha ng isang mahiwagang panangga sa paligid ni Dale. Namangha siya sa talento ng bata sa kanyang edad, at saka sumugod sa laban. Umulong si Latina, tinatakpan ang kanyang ilong dahil sa masamang amoy, kaya nag-alala si Dale sandali kung baka sa hinaharap ay iwasan siya nito dahil sa amoy. Pagkatapos ng laban, narating nila ang puntod ng ama ni Latina. Pagkatapos magbigay galang, nagtayo si Dale ng tolda para makapagpahinga magdamag. Habang naghanap siya ng panggatong, sinamantala ni Latina ang pagkakataon na mag-apoy at magluto, gamit ang itinuro sa kanya ni Kenneth. Pagbalik ni Dale, hindi niya maitago ang kanyang ngiti ng pag-aproba. Kaya masayang nagkusang loob si Latina na siya na ang magluluto. Agad sumang-ayon si Dale, at tunay nga, napakasarap ng niluto ng bata, nagpapaalala sa kanya ng mga araw noong naglalakbay siya kasama si Kenneth. Malaking tulong talaga ang may kasamang marunong magluto. Pakiramdam ni Latina, hindi pa siya kasing galing ni Kenneth, kaya mas lalo siyang nagpersigeng matuto. Nang gabing yon, kumain silang dalawa at nagpainit sa isa't isa. Para kay Latina, ang pagiging katabi ni Dale ang pinakamasayang at ligtas na pakiramdam. Tahimik niyang sinabi sa kanyang yumaong ama na lubos siyang masaya sa kanyang buhay.
Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay kinabukasan. Nag-aalala si Dale, baka mapagod sa paglalakad ang batang si Latina, kaya isinakay niya ito sa likod ng kabayo. Hindi naman nakaramdam ng anumang pagkaasiwa ang bata. Sa katunayan, gustong-gusto niya ang magkampo sa labas tulad noong isang araw. Lalo na, basta't nasa tabi niya si Dale, mas panatag at komportable si Latina. Matapos maglakbay ng kaunti, biglang itinuro at nagulat si Latina nang makakita siya ng malaking tulay sa kanyang harapan. Noon lamang nakakita ng ganoon ang bata. Napagtanto ni Dale sa sandaling yun na ang pinanggalingan ni Latina ay ang bundok sa kabilang panig ng gubat. Nasa mismong hangganan ng teritoryo ng unang Demon Lord. Habang nakasakay sa kabayo, nagpumilit si Latina na bumaba para maglakad mag-isa, dahil gusto niyang tingnan ang bagong tanawin sa paligid niya. Ngumiti si Dale bilang pagsang-ayon, naglalakad habang itinuturo na sa unahan nila ang bayan ng Haas, kung saan sila titigil para sa gabi. Ito ay isang pamilyar na hinto para sa mga adventurer, medyo iba sa kapaligiran sa bayan kung saan sila nakatira. Nagbiro pa si Dale na sigurado kapag nakita ng bata ang kanyang maliit na nayon, mas lalo pa siyang mamamangha. Nang gabing yun pagkatapos ng hapunan, ang dalawa ay nanatili sa isang bahay tuluyan. Napansin ni Dale na abala pa rin si Latina sa pagsusulat at nagdo-drawing pa at hindi pa natutulog, kaya pinaalala niya ito sa kanya. Lumabas na nagsusulat pala siya sa kanyang sariling lihim na tala-arawan. Nang mausisa si Dale, mabilis na niyakap ng batang babae ang notebook nang mahigpit na namumula ang mukha, kaya lalo siyang naging interesado sa kung ano ang nakasulat tungkol sa kanya doon. Pagkatapos, dahil natatakot siya sa kakaibang lugar, nahihiyang nagtanong si Latina kung pwede siyang matulog sa tabi ni Dale. Sinamantala rin niya ang pagkakataon para turuan siya ng isang maliit na spell para madaling mapalapit ang dalawang kama sa isa't isa. Kaya kapwa silang payapang nakatulog. Kinabukasan, ipinaalam ni Dale sa kanya na papalapit na sila sa lungsod pantalan ng Quale. Nang marinig ang tungkol sa pantalan, agad na naisip ni Latina ang dagat at sabik na sabik itong makita. Itinuro ni Dale ang isang burol sa malayo, sinasabing kung aakyatin nila yon, makikita nila ang buong lungsod. Tunay nga, nang tumakbo sila sa lugar, namangha si Latina sa tanawin ng isang masiglang lungsod na nakalatag sa baybayin. Pagpasok sa lungsod, ipinakilala ni Dale na dito sinasamba ang asul na Diyos na si Azrak, ang Diyos ng kalakalan at mga dagat. Ang mga ukit sa paligid ay upang humingi ng kanyang pag-iingat. Nang marinig ito, biglang si Latina, nagtanong kung pwede siyang magpadala ng sulat mula dito pabalik kay Cruz. Tumango si Dale, at tuwang-tuwa ang dalaga, dahil ibig sabihin nito ay makakasulat siya sa kanyang mga mahal sa buhay sa bahay. Mahigpit na hinawakan ni Latina ang kamay ni Dale habang naglilibot sila sa palengke. Ang amoy ng sariwang isda ay nagpaalala sa kanya ng kanilang unang pagkikita, nung binigyan siya nito ng inihaw na isda na nakatuhog. Kinagabihan, dinala ni Dale si Latina sa isang magarbong restaurant. Suot niya ang kanyang kulay rosas na damit at paboritong ribbon, nagmumukhang kaibig-ibig na dalagita. Nag-aalala lang si Dale na baka siya mapansin o kunin ng iba, kaya paulit-ulit siyang pinagbilinan siyang huwag na huwag bibitawan ang kamay niya. Ang eksena sa restaurant ay labis na ikinatuwa ni Latina kaya't panay ang talon niya. Nang makita ang pag-uugaling ito, kumain si Dale habang lihim na tumatawa, pinapahalagahan na talagang sinusubukan ng batang ito na umasta na parang dalagita, at ang pagsisikap na iyon ang lalo pang nagpadagdag ng kanyang pagiging kaibig-ibig sa kanyang paningin. Sa gitna ng pagkain, napansin ni Latina ang isang babaeng music hero ng lahing demonyo na tumutugtog sa entablado. Nang makita niyang may suot itong pulse heiress na katulad ng kanya, nagtanong si Latina kay Dale. Tinawag niya ang isang waiter para magtanong at isinaayos na makipagkita sa artistang yun kinabukasan. Nang gabing yun, si Latina ay muling abala sa pagsusulat sa kanyang dyaryo, ikinukwento ang paglilibot sa palengke at hinihiling kay Dale na bumili ng tuyong isda para madala pabalik para turuan siya ni Kenneth kung paano ito lutuin. Naghinagpis siya na napakaraming bagay na gusto niyang isulat, hanggang sa punto na hindi niya alam kung saan magsisimula. Kinabukasan, dinala ni Dale si Latina sa tagpuan. Ang pangalan ng artista ay Gleros. Sa kanilang pag-uusap, hindi sinasadyang nabanggit ni Latina na kanya ang suot niyang pulse heiress at hindi niya sinasadyang naipakita ang kanyang sirang sungay. Namangha si Gleros, natarante si Dale,
at kinailangan niyang magmadaling magpaliwanag. Lahat. Ibinahagi rin ni Gleros na sa kanyang tinubo ang lupa, ang Pulse Heiress ay isang sagradong regalo mula sa ama patungo sa anak sa kapanganakan, nakaukit ang pangalan at mga hiling. Inalis pa niya ang kanyang sombrero, at ipinakita ang kanyang sungay ng demonyo, at ipinagtapat na minsan siyang umalis sa kanyang tinubo ang lupa, nagpakasal sa isang lalaking tao, at nanirahan sa lungsod na ito. Salamat sa pagsasali ni Gleros ng mga nakaukit sa Pulse Heiress, nalaman ni Latina na ang tunay na pangalan ng kanyang ama ay Smaragdi. Binanggit din ni Gleros ang kaharian ng demonyong hari na si Basilios, ang kanyang pinagmulan. Kapwa nakinig ng may pagkamangha sina Dale at Latina habang ikinukwento ni Gleros sa kanila ang tungkol sa iba't ibang panginoon ng demonyo, tungkol sa mga panginoon ng demonyong nagkakalat ng gulo at lagim sa sangkatauhan. Napahaba ang kwento kaya halos malampasan ni Gleros ang oras ng kanyang trabaho, kaya kinailangan ng magpaalam ng tatlo. Bago umalis, inosenteng nagtanong si Latina tungkol sa asawa at mga anak ni Gleros. Mahinahon niyang niyakap ang batang babae, sinasabing mahirap para sa mga demonyo na magbuntis, lalo na sa mga tao, kaya wala siyang anak. Nalungkot si Latina sa mga salitang yon, pero ang mainit na yakap ni Gleros ay naging kaliwan din. Paglabas ng kainan, tahimik na naglakad si Latina sa tabi ni Dale. Ramdam ang lungkot, agad niya itong binuhat. Umiling si Latina, mahinang sinasabi na hindi na siya bata, pero ngumiti lang si Dale. Sa paningin niya, lagi pa rin itong pinakamagandang bata. Malayo pa ang daan papunta sa bayan ni Dale, dahil gusto nilang iwasan ang matarik at mapanganib na kabundukan, kailangan nilang lumihis. Sa daan, nadaanan nila ang isang puno ng seresa na namumulaklak ng husto sa panahon ng tagsibol. Tuwang-tuwang tumakbo at lumundag si Latina sa ilalim ng mga bulaklak, at huminto rin si Dale para hayaan itong humanga. Bago umalis, naglabas siya ng 2 isda, mga sandwich na inihanda niya ng mas maaga para sabay-sabay nilang kainin. Sa sandaling yon, may narinig na tunog mula sa likuran. Lumitaw ang isang lalaking may tainga ng hayop. Ang taong ito ay si Joseph, kamag-anak ni Dale. Dinala sila ni Dale pabalik sa kanyang nayon. Pagkatapos ng matagal na hindi pagdalaw sa kanyang bayan, nagulat siyang naging ama na si Joseph. Naging interesado si Latina sa sanggol, at napansin niyang ang mga mata ng bata ay kahawig ng ina, habang ang mukha naman ay kamukha ng ama, na ikinamangha niya. Hindi lang yun, pinuri rin ni Latina ang asawa ni Joseph sa kanyang kagandahan, na nagdulot ng malaking pagmamalaki sa kanyang tiyuhin. Namangha rin si Dale nang mapansin na kaya ring tukuyin ni Latina ang kasarian ng mga taong hayop. Habang nag-uusap ang dalawa, tahimik na bumaba si Latina sa kusina. Nakita siya ng asawa ni Joseph at tinawag siya para sumali. Tinitignan ang mga gulay na galing sa bundok, hindi maiwasang magtaka si Latina, dahil malapit sa cruise town ay walang bundok, kaya't nagboluntaryo rin siyang tumulong sa paghahanda ng pagkain. Nang kumalat ang amoy ng pagkain sa buong bahay, nagising din ang maliit na lobo. Noong una, nang makita niya sina Dale at Latina na parang hindi niya kilala, medyo natakot ang sanggol at nakasandal sa kanyang ama. Maya ang pangalan ng bata. Bagamat mahiyain pa rin, nang makita niya kung gaano ka-cute si Latina, mabilis na naging mas palakaibigan si Maya. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang buong pamilya para sa hapunan. Tinikman ni Latina ang nilagang karne, natuwa sa lasa, at tinanong ang kanyang tita kung anong klaseng karne iyon. Ipinaliwanag ng tita na iyon ay karne ng baboy ramo, na sagana sa paligid ng gubat. Sinabi rin ni Joseph na sa susunod na umaga ay pupunta ang buong nayon para mangaso, at kung maganda ang resulta, magtatabi siya ng bahagi para kay Dale at Latina na madala nila. Ito ay isang malaking pangangaso, ayon sa hula, ng pari ng Diyos na si Banevsosh. Nang marinig ni Latina ang tungkol sa pari, nagulat siya at nabitawan ang kanyang kutsara. Nang kulitin siya ni Dale, umiling lang siya at sinabing wala yon. Nang gabing yun, ramdam ni Dale na may problema ang bata, pero kahit anong tanong niya, maikli lang ang sagot ni Latina, wala yun. Nagsimulang mag-isip si Dale tungkol sa pari ni Banevsosh, na siyang Diyos na nagpapahintulot sa mga tao na masulyapan ang hinaharap. Siguro ang dahilan kung bakit pinalaya si Latina sa kanyang nayon ay may kinalaman sa mga propesyang yun. Kinabukasan, hinatid ni Dale si Joseph sa pangangaso. Pagtingin niya pababa, nakita niyang tila malungkot si Latina. Kahit maliit na ingay ay ikinagugulat niya,
at halata sa mukha niya ang pag-aalala. Dahil dito, lumapit si Maya para makipaglaro sa kanya, saka nagtanong kung may masakit sa kanya, at bigla siyang napaiyak. Naguluhan si Dale, pero ipinaliwanag ng tiyahin na madalas na sensitibo ang mga bata sa emosyon ng iba. Malumanay niyang pinayuhan na kung malungkot o nahihirapan si Latina, dapat niya itong ilabas, dahil dapat humingi ng suporta sa mga nakatatanda ang mga bata. Nang marinig ito, napuno ng luha ang mga mata ni Latina, at bigla siyang humagulgol, na mahigpit na yamakap kay Dale. Pagkatapos ng iyak na yon, gamaan ang pakiramdam ng batang babae. Hapon na nang bumalik ang grupo ng pangangaso, dala ang dalawang malalaking baboy ramo. Tiningnan sila ni Dale at naisip niyang parang mahiwagang hayop ang mga ito, dahil hindi naman ganoon kalalaki ang mga baboy ramo. Lumabas sila ni Latina para magpahangin. Doon, nahihiyang nagtapat ang bata na natatakot siya dahil hindi siya mabuti, kaya pinalaya siya sa nayon, bagamat sinabi ng kanyang pamilya na hindi naman siya masama. Dahil namatay ang kanyang ama habang pinuprotektahan siya, sinisisi ni Latina ang kanyang sarili. Gusto ni Dale magtanong tungkol sa ang pro-Pasha na yon, at lumabas na si Latina ay nakarinig lamang ng mga sabi-sabi mula sa mga taga-baryo, hindi direkta. Inilapit niya ang kanyang ulo sa tabi niya, inaaliw siya na nahihirapan ang mga tao na maunawaan ang mga pro-Pasha ng mga Diyos, kaya hindi sila makahusga batay doon. Totoo ang sinabi ng kanyang pamilya. Hindi masama si Latina, mayroon din siyang nakita na mga bagay, bagaman hindi mula sa pari na yun, ngunit mas naintindihan niya kaysa sa batang babae. Pagkasabi niyon, niyakap ni Dale si Latina, tiniyak sa kanya sa pamamagitan ng isang mainit at mahigpit na yakap. Sa sandaling yun, tumakbo si Maya papalapit para anyayahan silang maglaro, kaya si Dale. Madami niyang lamambat ang puso niya habang pinapanood ang dalawang batang naglalaro ng masaya. Gayunpaman, kinabukasan, kinailangan ng ipagpatuloy ni Dale at Latina ang kanilang paglalakbay. Bumuhos ang luha ni Maya, hindi matanggap ang paghihiwalay sa kanyang batang kaibigan. Nagalit pa nga ang batang babae at hinampas ang kanyang sariling ama. Pagkatapos magpaalam, umalis sina Dale at Latina, iniwan ang panaghoy ni Maya. Sa daan, bigla silang tinambangan mula sa likod. Sa kabutihang palad, nakatakas sila sa pamamagitan ng isang tunnel at pansamantalang ligtas, ngunit paglabas, agad na nakasalubong ni Dale ang kanyang lola. Lumabas na ang pagpatay. Ang tangkang yon ay biro lamang ng pamilya para gawing mas kapana-panabik ang kanyang pag-uwi. Kasabwat din ng kanyang mga magulang, kaya nagalit si Dale. Nang makita nilang may kasamang batang babae si Dale, nagulat ang buong pamilya. Sa una, akala nila ay nagdala siya ng kasintahan. Hindi nila inaasahan na isang bata pala, pero nang makita nilang masunurin at kaibig-ibig si Latina, nagustuhan siya agad ng ina ni Dale. Si Dale naman, naiinis pa rin sa labis na panunukso. Pauwi, ipinaliwanag niya kay Latina na hindi Tithro ang opisyal na pangalan ng nayon, kundi ang tawag lang dito ng mga tao. Karamihan sa mga nakatira dito ay gumagamit ng magkakatulad na pangalan, at halos walang apelyido. Tungkol kay Dale, ang salitang Ricky sa kanyang pangalan ay mula sa wika ng tribo, na nangangahulog ang isang mandirigma mula sa labas. Nagsalita siya habang tinuturo ang bahay sa harap, kung saan siya at ang pinuno ng nayon ay magkasamang nakatira. Pagpasok pa lang nila sa pinto, pinagalitan na siya ng kanyang lola sa pagiging isang hanggal na apo, habang kalmado siyang sumagot sa pamamagitan ng pagtawag dito na matandang babae. Nang makita si Latina, tinanong niya kung sino ito. Magalang na yumuko ang dalaga bilang pagbati, na labis na ikinagulat ng lola. Dahil ito ang unang beses na may inuwi ang kanyang apo. Pinuri pa niya na kumpara kay Dale, mas masunurin at mas cute ang dalaga. Nahihiya si Latina, pero ipinagtanggol pa rin siya. Sinasabi na malaki ang naitulong ni Dale sa kanya at hindi ito bobo gaya ng sinabi ng lola. Nakapamaywang pa siya at pinagalitan ang lola sa pagsasalita ng masama tungkol sa kanyang apo, tapos lumingon para paalalahanan si Dale na huwag gayahin ang masamang ugali na yon. Sa nakita niyang galit ng dalaga, mas lalong gumwapo si Dale sa paningin niya. Humanga ang lola at ginantimpalaan si Latina ng candy. Kalaunan, habang nag-aayos ng gamit, nagtataka si Latina kung bakit ang pamilya ni Dale. Madalas silang nag-aaway kapag hindi nila siya kinamumuhian. Tumawa si Dale at sinabing paraan lang nila yon para alamin kung kaya niyang protektahan ang sarili niya.
Noong huling umuwi siya, nagkataon sa masamang panahon bago niya nakilala si Latina, na ikinabahala ng buong pamilya. Pero ngayon, dahil sa babae, masaya na ulit siya. Nang umupo ang pamilya para mag-usap, kinuwento ni Dale sa lahat ang tungkol kay Latina. Tila gusto ng kanyang ama na makipag-usap ng sarilinan, at naramdaman naman ni Latina yun kaya nagpaalam siyang pumunta muna sa kanyang silid para hindi makaabala, pero agad siyang pinigilan ni Dale, sinasabing hindi siya isang abala. Magalang na nagtanong ang dalaga sa ama ni Dale kung paano niya ito dapat tawagin. Sinabi ng mabait na lalaki na maaari niya itong tawaging ama. Bago pa nila lubusang ikatuwa ang sandaling ito, kumalat ang balita na malapit ng ikasal si Dale, kaya't namutla ang mukha ni Latina. Natigilan siya hanggang sa malinaw niyang marinig na ang kanyang kapatid ang ikakasal, at saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Kada rating lamang ng nakababatang kapatid sa bahay at nagulat na makita ang masuner ang dalaga na yumuyuko bilang pagbati. Inasar pa niya ang kanyang kuya, sinasabing hindi siya makapaniwala na mapapalaki ni Dale ang gayong kaayos na batang maayos ang asal. Banibiro siya ni Dale, sinasabing bibihisan niya ng maganda si Latina para sa kasal ng kanyang kapatid, kaya't napahiya at nakahinga ng maluwag ang dalaga dahil hindi si Dale ang ikakasal. Nang gabing yon, habang nag-uusap ang lahat, nagsimulang antukin si Latina. Sinabi ng ina ni Dale na naghanda siya ng silid sa tabi ng kanya, kaya nagpaalam na ang dalaga sa lahat at maagang nagpahinga. Pagkaalis ni Latina, ang buong pamilya ay may pag-aalinlangan pa rin. Nagdududa pa rin kung talagang mahalaga si Latina kay Dale. Narinig ito ni Dale at sumimangot, hindi alam kung paano magpapaliwanag. Sa kalaliman ng gabi, dumaan si Dale sa kanyang silid, para tingnan si Latina. Nakitang mahimbing ang tulog ng bata, balak na niyang bumalik sa kanyang silid, ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig siya ng iyak. Dali-dali siyang pumunta at nakita si Latina na nakaupo sa isang sulok, takot humiga sa kama. Lumalabas na nang magising siya at hindi nakita si Dale, labis siyang natakot, ayaw niyang mapag-isa tulad ng dati. Mahigpit siyang niyakap ni Dale upang panatagin siya, at pareho silang nakatulog. Kinaumagahan, binuksan ng ina ni Dale ang pinto para gisingin ang kanyang anak, ngunit nakita niya silang magkayakap na natutulog ni Latina. Agad na nagkamali ng intindi ang mga magulang, nag-isip ng kung ano-ano, at saka tumawa ng nakakaasar. Narinig ito ni Latina at natakot, sinisisi ang sarili. Pero nang makita kung gaano kabait ang bata, lalong naibigan siya ng kanyang mga lolo at lola. Galit na galit si Dale, pilit na ipinapaliwanag, pero habang mas nagsasalita siya, mas lalong inaasar siya ng kanyang mga magulang, hanggang sa puntong maaga pa lang ng umaga, pagod na siya sa galit. Ang nakatulong lang sa kanya, nang tignan niya ang mukha ni Latina, nakahanap siya ng lakas para tiisin ang lahat. Pagbalik sa bayan ni Dale, agad sumulat si Latina sa lahat ng tao sa eskwelahan. Sa sulat, masaya niyang ikinwento na ang bayan ni Dale ay napakaganda, na labis niyang ikinatuwa. Bagamat walang malalaking paaralan dito kumpara sa lugar nila, natuto si Latina sa tulong ng pari, na siyang nagturo kay Dale noon. Nandyan din ang kanyang pamangkin, nag-amabay kay Latina sa paggawa ng matatamis na cake. Mahal at itinuring siyang mabuti ng pamilya ni Dale, mula sa kanyang lola hanggang sa kanyang mga magulang at lahat. Lalong-lalo na, malapit ng ikasal ang nakababatang kapatid ni Dale, kaya sabik na sabik si Latina sa araw na makakasuot siya ng magandang damit para dumalo. Sa sulat, nagpadala rin siya ng mga mensahe kay Tia Rita at Tito Kenneth na alalahanin nilang alagaan ang kanilang kalusugan. Bantayan ang sanggol, at ipaabot ang balita sa lahat para sa kanya. Isang araw, inimbita si Latina sa kusina kasama ang ina ni Dale para matutunan kung paano lutuin ang paborito niyang ulam. Nagturo siya habang tumatawa, sinasabing ang mga lalaki raw dito ay napakasimple, pakainin lang ng mabuti ay susunod na. Sa gitna ng usapan, bigla niyang tinanong ang edad ni Latina. Nang marinig niyang halos 10 taong gulang na ang bata, ngumiti lang siya ng may kahulugan, na ikinalito ni Latina. Hindi nagtagal, dumating ang lola para tawagin si Latina sa isang lugar na dalubhasa sa pag-aalaga at pagsasanay ng mga asong pangangaso. Tuwang-tuwa si Latina dahil mahilig siya sa mga hayop. Noong una, sinabi ng lola na ang grupo ng mga aso ay nakikinig lamang sa mga miyembro ng pamilya. Pero pinahawak din ni Ate Isobine kay Latina ang isang tuta at ipinakita kung paano ito haplasan at suklayin. Mabilis na napalapit si Latina sa grupo ng mga aso,
lalo na sa pinuno ng mga aso, na bihira magpalapit ng kahit sino. Samantala, nangangaso si Dale kasama ang kanyang mga kaibigan. Napansin ng mga tao na ang kanyang galing ay kasing talas pa rin ng. Kaya iminungkahi nila na manatili siya sa kanyang bayan upang maging pinuno. Ngunit sinabi ni Dale na ang taong karapat-dapat sa posisyong yun ay ang kanyang nakababatang kapatid, samantalang siya naman ay kailangang magpatuloy sa pakikipaglaban sa labas upang protektahan ang nayon. Sa gabi, nang umuwi siya, medyo nainggit si Dale sa kanyang lola dahil mabilis nitong nakuha ang pagmamahal ni Tina. Gayunpaman, nang ipahayag ng kanyang ina na ang pagkain ngayong araw ay niluto mismo ni Tina, agad siyang sumaya at masiglang kumain. Kahit si Tina ay nagulat nang malaman na ang uri ng karne sa ulam ay ibong gubat na nahuli ng grupo ni Dale. Habang kumakain, patuloy na pinupuri ng nakababatang kapatid si Dale, kaya't naalala niya ang mga lumang kwento at nakaramdam ng bahagyang pagkakasala. Sa totoo lang, ang pagiging pinuno ay kagustuhan ng buong nayon at pangarap din ni Dale. Ngunit pagkatapos ng negosasyon sa duke, hindi ito natupad. Ngayon, may suporta ang nayon mula sa hari, at naging tanyag kahit saan. Napansin ng ama ni Dale na mas maayos na ang anak niya kaysa dati at nahulaan niyang dahil lahat iyon kay Tina. Nakatulong ang batang babae na magbago siya. Nang gabing yun, pumasok si Dale sa silid at nakita si Tina na nagsusulat sa kanyang tala-arawan. Ipinagtapat ng batang babae na sa panahon ng masayang sandali, itatala niya ang mga ito para kung isang araw kamuhian siya ni Dale o ng lahat, mayroon pa rin siyang mga alaalang babalikan. Sinabi rin niya rito na kung sa hinaharap, kapag lumaki na siya at maligaw ng landas, gusto niyang si Dale ang magpaalala sa kanya na siya ay nagkakamali. Nagulat ang lola at kapatid na si Isobay na agad nakuha ni Tina ang pagmamahal ng mga asong pangaso, at minahal pa nga ng pinuno ng mga aso. Sinabi ng lola na sa susunod na araw ay dadalhin niya ito sa mas nakakatuwang lugar, ngunit inutusan siyang panatilihing lihim ito, na huwag sabihin kahit kay Dale. Kinabukasan, dinala ng lola si Tina sa isang liblib na gubat para makilala ang kanyang kaibigan. Narinig ni Dale mula sa kanyang ina na nitong mga nakaraang araw ay palaging lumalabas si Tina para maglaro at agad niyang nahulaan na kagagawa nito ng kanyang lola. Nagpasya siyang lihim silang sundan. Gaya ng inaasahan, nagdala si Tina ng ilang tuyong karne bilang pain at sinalubong siya ng isang itim na guhit ang puting lobo na masayang sumugod. Masaya niya itong pinakain, pero biglang sumulpot si Dale, pinagalitan siya sa pagpapakain sa mga ligaw na hayop, dahil magdudulot ito sa kanila ng mga mapanganib na ugali. Inamin ni Tina ang kanyang pagkakamali, ngunit nakakagulat, nagsalita ang lobo. Nagagalit ng tawagin itong mailap na hayop ni Dale. Sa puntong ito, napagtanto ni Dale na isa itong maltong hayop, isang uri na mas matalino at mas malakas kaysa sa mga mahiwagang hayop. Agad niyang binunot ang kanyang espada para magtanggol, ngunit kumalma lamang ang lobo nang marinig ang paniniguro ni Tina. Inamin niya na itinago niya kay Dale ang katotohanan na madalas siyang pumupunta rito. Sinabi ng lobo na masamang tao si Dale. Ipinagtanggol siya ni Tina na sinasabing nag-aalala lamang siya para sa kanya. Ang mas nakapagpataka pa kay Dale ay malapit sa nayon ay mayroong isang buong grupo ng mga maltong hayop, isang uri na napakabihirang gustong nakatira malapit sa mga tao. Ibinunyag nila na dati silang may kasunduan sa mga ninuno ng nayon, isang kasunduan na tatagal hanggang sa may some-ire nito. Nabigla si Dale na malaman na ang kanyang nayon ay may mga kapitbahay na isang makapangyarihang grupo ng mga halimaw na multo. Higit pa rito, napagkatiwalaan at kinaibigan siya ni Tina, isang bagay na hindi man lang naisip ni Dale na posible. Nang gabing yun, idinaos ang seremonya ng kasal ng nakababatang kapatid ni Dale. Ipinaghanda si Tina ng tradisyonal na damit ng lola, na hinangaan ng lahat. Maraming nagbiro na ang ganda ng dalaga ay maaaring malampasan pa ang mga babaeng ikakasal. Gayunpaman, nagkaroon si Dale ng negatibong pag-iisip. Balang araw, kapag lumaki na si Tina, kapag may naglakas loob na sumuyo at kunin siya, tiyak na kakausapin niya ang taong yun bago niya payagang pakasalan ito. Ang isiping ito ay nagpaluha sa kanya, kaya inakala ng kanyang ama na siya ay emosyonal dahil ikinakasal na ang kanyang nakababatang kapatid. Matapos batiin ang ikinasal, hinanap ni Tina si Dale. Sinabi ni Lola Crua na lumabas siya at pinaalalahanan siyang magdamit ng mainit, at natagpuan niya ito sa labas. Nag-alala si Tina dahil mukha siyang nag-iisip.
Tiniyak sa kanya ni Dale na ang pagtanggap niya sa titulong Reki upang protektahan ang nayon mula sa labas ay tama, ikinalulungkot lamang niya na hindi siya makapanatili kasama ang lahat. Inamin niya na dati ay nagdududa siya kung kaya niya talagang protektahan ng sinuman, ngunit mula nang makilala si Latina, natagpuan niya ang dahilan. Tinapak niya ang ulo nito at sinabing masaya siyang kasama si Latina. Naantig si Latina at niyakap si Dale. Ngunit pagkatapos noon, labis na naglasing si Dale sa kasalan, nagbubulol na hindi niya hahayaang kunin ng kahit sino si Latina, habang nagpapakita ng pagmamahal na hindi komportable. Pati ang lola ay nagbiro na kung sakaling hindi komportable si Latina, sabihin lang niya sa kanya, at hahanapan niya ito ng isang malakas na kayang magtanggol kay Dale. Nang marinig ito, nakaramdam siya ng tunay na takot. Si Latina ay nasa silid at nakikipaglaro sa lola, casual na ikinukwento ang bayan kung saan sila naninirahan ni Dale. Nabanggit din niya na buntis si Rita. Nang marinig ito, sinabi ng lola na dapat silang maghanda ng anteng-anteng para sa mag-asawa. Si Latina ay walang muwang at mausisa, hindi alam kung ano ang anteng-anteng, kaya kinailangan itong ipaliwanag sa kanya ni Dale kalaunan. Nang malaman na malapit na silang umalis, sa lugar na ito, medyo atubili si Latina. Kahit na namimiss niya ang lahat sa bahay, pagkatapos ng 2 buwan na paninirahan dito, hindi nga madali ang paghihiwalay, kaya ipinahayag niya ang kanyang kagustuhang gumawa ng isang agimat para kay Rita. Kailangan lamang marinig ito ni Dale para mahulaan na ideya ito ng kanyang lola. Bagamat hindi gaanong interesado, nakita ang kasigasiga ni Latina, pumayag pa rin siya. Pumili siya ng ilang PC na dadalhin para sa mga panalangin, habang si Latina ang bahala sa dekorasyon. Habang nagtatrabaho siya, sinabi ni Dale sa kanya na simula pagkabata, kailangan nilang tulungan ang mga nakatatanda na gumawa ng mga ganitong uri ng agimat. Nang tumingala sa langit, biglang bumantong hininga si Latina. Nagsisisi na kailangan na nilang umalis agad, kaya napatingala rin si Dale. Kinabukasan, pinuntahan niya ang mga lumilipad na lobo para magpaalam. Nag-aalala ang alpha na lobo sa kanilang kaligtasan dahil hindi lumilipad ang mga tao, kaya bukas palad siyang binigyan si Dale ng isang bante ng balahibo. Ang balahibo ng lumilipad na lobo ay naglalaman ng buong mahika, sapat upang lumayo ang ibang matatalinong nilalang. Labis na nagpasalamat si Dale sa tulong na ito. Pagkatapos, nagpunta si Latina para magpasalamat sa pari at sa kanyang anak na babae. Mahal na mahal niya ang madre dahil marami itong itinuro sa kanya, at binigyan pa siya ng maraming candy na dadalhin. Nang umalis ang dalawa, pinuri ng pari, Latina dahil sa kanyang katalinuhan, habang binabanggit din na malaki ang ipinagbago ni Dale pagkatapos ng paglalakbay. Sinabi rin niya na tama ang naging desisyon ni Dale na ilabas sa mundo ang isang batang mula sa lahi ng demonyo. Pagkatapos ay dinala ni Latina ang mga cake para ibahagi sa lola. Bilang kapalit, nagpas siyang bigyan siya ng lola ng isang alaala, na bigyan siya ng pangalan, isang bagay na karaniwang natatanggap lamang ng mga adulto. Inutusan ng lola si Latina na itago ang pangalang ito hanggang sa paglaki niya, at pagkatapos ay tinanong si Dale tungkol sa kahulugan nito. Nang marinig ang batang babae na sinasabing si Dale ang pinakamabuting tao, na yun ay dahil sa kanya kaya nakilala niya ang lola, napatawa sina Dale at ang lola. Tuwang-tuwa ring sinabi ng lola na maghahanda siya ng isang salo-salo bilang palm sa dalawa. Kinabukasan, ng oras na para umalis, tumakbo si Latina upang yakapin ng mahigpit ang lola, nagpapasalamat sa lasong ibinigay nito. Bago umalis, ibinunyag ng lola na ang coat na panlaban sa halimaw noon ay pinuno ng balahibo ng lobong lumilipad, at ang balahibong tinulungan ni Latina na ipunin ay nagpayaman sa buong nayon. Ang lasso na espesyal na ginawa para kay Latina ay gawa rin sa pinakamagandang hibla ng balahibo. Bumantong hininga na lang si Dale, iniisip na kung ipagbibili ito, siguradong malaki ang halaga. Sa kanilang pagbalik, dinalaw ng dalawa ang bahay ni Joseph. Pagkabukas pa lang ng pinto, sumugod palabas ang batang si Maya, masayang tinatawag ang pangalan ni Latina. Ngunit imbes na yakapin agad ang kanyang kapatid, dumiretso ang bata sa tiyan ni Dale, muntik na siyang mapahandusay. Bago pa siya makabawi, nasipa ulit si Dale ng 4 na taong gulang, kaya malaya nang yamakap si Maya kay Latina. Napaupo ng malungkot si Padre Joseph dahil ang kanyang anak ay iniwan siya. Nagulat din ang tiyahin, pagbalik mula sa palengke, nang makita si Maya na nakakapit kay Latina. Napagtanto ng lahat sa pamilya na masyadong spoiled ang bata,
kaya nagkaroon siya ng pagiging maagap. Nang gabing yun, pinag-usapan nina Joseph at Dale kung paano ilayo si Maya kay Latina gamit ang fruitcake na gusto niya. At hindi nga nagkamali, pagkatapos kumain, nakatulog ng mahimbing ang bata. Sinamantala ng dalawang ama ang pagkakataon para dahan-daang paghiwalayin ang dalawa. Hating gabi na nang sabihin ni Dale kay Latina na aalis sila ng maaga kinabukasan dahil pabago-bago ang panahon, at kailangan nilang tawirin. Sa gubat ng maaga, sa puso niya, nakahinga rin siya ng maluwag dahil sa kabila ng mga pagtatangka ni Maya na paghiwalayin sila, si Latina ay sa kanya pa rin. Gayunpaman, sa umaga, nang itaas ang kumot, si Maya ay nakasingit na para yakapin ng mahigpit si Latina. Nabigo ang plano, at kinailangan nilang tanggapin ang tanawin ng batang babae na umiiyak nang umalis sila. Pagkaalis sa bahay ni Joseph, ipinagpatuloy ni Dale at Latina ang kanilang paglalakbay, at sa pagkakataong ito ay tumigil sila sa isang bahay tuluyan. Hindi tulad noon na halos nagliliwaliw sila, sa pagkakataong ito ay nagpahinga sila. Gusto rin ni Latina na bumili ng mga souvenir para kina Chloe, Sylvia at Rita. Pinagbigyan ni Dale, dinala siya sa palengke para maglibot-libot, bumibili ng mga regalo at ilang merienda. Habang kumakain ng ice cream, nagkataon na nakasalubong nila ang Prinsesa Rose, na anak ng lokal na Panginoon, pati na rin ang isang mataas na ranggong pari sa simbahan. Naalala ni Latina ang itinuro sa kanya ng kanyang guro, na ang mga nagtataglay ng malakas na mahika ay karaniwang may mapusyaw na kulay ng buhok at mga mata. Sa kanyang bayan, maraming tao na ganoon, ngunit siya mismo ay hindi dahil mahina ang kanyang mahika, kaya nakuha pa rin niya ang kulay ng buhok ng kanyang ama. Pagkarinig nito, ngumiti na lang si Dale, at sinabi sa kanya ang iba pang tungkol sa prinsesa ng Rosas. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakabalik sila sa bahay. Agad na tumakbo si Latina para batiin si Rita, habang si Dale naman ay umikot sa likod na pintuan. Nakita ni Kenneth na naunang dumating si Dale, kaya pinagalitan niya ito dahil sa kawalang galang dahil sinira nito ang pananabik ni Latina. Nang gabing yun, mas masigla ang restoran dahil narinig ng lahat ang balita na nakabalik na si Latina. Sobrang tuwa ng lahat. Itinuturing ang bata bilang isang maliit na kaluluwa na lubhang mahalaga sa restoran. Napansin ni Rita na pagkatapos lamang ng paglalakbay na ito, mas naging may edad na si Latina kaysa dati. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, bumalik na si Latina sa eskwela. Mula sa malayo, nang makita ni Chloe ang kanyang mahal na kaibigan, dali-dali siyang lumapit para yakapin ito ng mahigpit, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kagalakan. Sa buong panahon na wala si Latina, palaging siyang namimiss ni Chloe, kaya lagi niyang dala ang isang espesyal na kwintas. Sa kwintas na iyon nakasabit ang nabaling sungay ni Latina, isang alaala na itinuturing ni Chloe na isang kayamanan. Noong araw na iyon, nang aksidenteng makita ni Chloe ang nabaling sungay, hindi niya alam ang gagawin hanggang sa makilala niya si Roddy. Nag-alok ang batang lalaki na tulungan si Chloe, at magkasama nilang ginawang maliit ang nabaling sungay na iyon. Kwintas, nagdadagdag ng ilang batong hiyas para panatilihin ito. Simula noon, tinitingnan ni Chloe ito araw-araw, palaging nagtataka kung kailan babalik si Latina. Pagpasok sa silid-aralan, agad ding tumakbo si Sylvia, masiglang binabati si Latina. Kumikislap ang kanyang mga mata, sabik na marinig ang kwento ng mahabang paglalakbay. Nakangiting nakakaloko si Latina, tila sabik na sabik ikwento sa kanyang mga kaibigan ang kanyang mga naranasan. Gayunpaman, sa pagbalik, isang masamang pakiramdam ang biglang dumating kay Latina. Napansin din ni Dale na may kakaiba. May amoy ng mga bandido sa hangin. Malinaw na, nagkukubli sa kung saan ang mga kaaway. Sa isang mabilis na sulyap, agad niyang nahulaan na hindi siya ang target nila. Kundi ang kargang kariton sa likod ang tunay nilang pakay. Napabuntong hininga si Dale. Sa karanasan niya bilang isang adventurer, alam niyang maiiwasan niya ito, pero hindi tama na balewalain. Kaya, walang pag-aalinlangan, agad siyang sumugod, nagbigkas ng isang spell para takutin ang mga bandido. Sa simpleng mahika lamang, nagkalamat ang lupa, lumilikha ng isang malaking butas, sapat para mahulog ang buong grupo, na nagdulot ng kanilang pagtakas sa takot. Matapos lamang malutas ang sitwasyon, bumalik si Dale sa hanapin si Latina na naghihintay na. Nanlaki ang mga mata ng batang babae, puno ng paghanga ang kanyang boses nang magtanong tungkol sa nangyari, na naging dahilan para kay Dale, na sanay sa pakikipaglaban,
na biglang matuwa, tuwang-tuwa na parabang nanalo siya ng isang malaking tagumpay. Nang ikinwento nila Tina ang istorya, tuwang-tuwa si Sylvia, at paulit-ulit na nagtatanong ng mas maraming detalye. Sa sandaling yun, inilabas nila Tina ang mga regalong inihanda niya para sa kanyang mga kaibigan. Mga magagandang maliliit na kahon nito sa iba't ibang kulay, at bumili rin siya ng eksaktong kapareho para sa kanyang sarili para makibahagi sa kasiyahan. Kaka-rating lang din ng grupo ni Rudy sa silid-aralan. Nang makita sila Tina, tuwang-tuwa ang lahat, pero namula ang mukha ni Rudy, biglang naguluhan. Balak niya sanang lumapit para tanungin kung kumusta siya, pero sakto namang pumasok ang guro sa silid-aralan. Napilitan si Rudy na pigilan ang kanyang sasabihin, bumalik sa kanyang upuan, at puno pa rin ng damdamin ang puso. Nang gabing yun sa restaurant, masiglang ikinwento ni Dale kay Kenneth at Rita ang tungkol sa pagkakita sa mga bandido. Hindi naman siya masyadong interesado sa paghuli ng mga masasamang tao, dahil hindi naman pulis ang pangunahin niyang trabaho. Opisyal, ngunit basta pinupuri siya ni Tina, tinatrato siya na parang bayani, nadama ni Dale na sulit ang lahat ng paghihirap. Para sa kanya, ang kasiyahan ng bata ay mas mahalaga kaysa sa kahit ano paman. Binanggit naman ni Rita ang agimat na ibinigay ni Dale. Lumalabas na isa itong agimat ng pagiging mataba, isang uri na makakatulong sa mga ina na ligtas na makapanganak at ang mga sanggol ay isilang na malusog. Alam na ito ni Kenneth, ngunit gusto niyang kumpirmahin kung si Dale mismo ang gumawa nito. Nang marinig ito, nahihiyang iniwas ni Dale ang kanyang mukha. Ipinapaliwanag na dahil gusto nila Tina na magbigay ng regalo kay Rita, kaya tumulong siya. Matibay ang paniniwala ni Rita na sa agimat na yon, ang sanggol na malapit ng ipanganak ay poprotektahan. Hindi doon nagtatapos ang kwento. Bumaling si Dale para tuksuhin si Kenneth, tinanong kung pagkapanganak ng sanggol, magsasalita ba ito sa pananalita ng sanggol. Agad na namula ang mukha ni Kenneth, nahihiya at hindi alam kung paano sasagot. Naalala ni Dale ang mga katulad na tagpo ng mga ama sa kanyang bayan, at idinagdag na ang pagpapalaki ng mga anak ay isang napakahirap na gawain. Natawa si Rita sa pagiging seryoso ni Dale, habang si Kenneth ay medyo nagulat, medyo naguguluhan, hindi alam kung anong nangyayari sa kanya ngayon. Sa panahon ng Reyes sa susunod na araw, nagtipon-tipon ang grupo ng mga kaibigan ni Tina sa bakuran, kumakain at nagkukwentuhan. Bigla, bumaling si Tina para direktang tanungin si Rudy kung bakit nasa kanya ang piraso ng kanyang basag na sungay. Ikinagulat ni Rudy ang di inaasahang tanong, samantalang si Tina naman ay dismayado, sinisisi siya sa pagiging masama dahil itinago niya ito. Dahil sa akusasyon, lalong natarante si Rudy. Namula ang kanyang mukha na parang beat, hindi alam ang sasabihin. Si Chloe na nasa tabi niya ay napailing na lamang dahil sa nakakahiyang pangangatwiran ng kanyang kaibigan. Tanong ni Sylvia, paano nalaman ni Tina na iyon ang piraso ng kanyang sungay? Mahinahong sumagot si Tina na nakikita niya ang bakas ng mahika na naiwan, kaya madali itong makilala. Nang sabihin ng lahat na wala silang makita, biglang naalala ni Tina ang sinabi ni Dale, na ang kanyang mga mata ay medyo naiiba sa ordinaryong tao. Sa huli, patuloy pa rin na tinanong ng batang babae si Rudy kung bakit niya itinatago ito. Napilitang sumagot, nag-imbento si Rudy ng dahilan na dahil bihira ang piraso ng sungay, naaliw siya rito, ngunit walang naniwala sa kanya, maliban sa inosenteng si Tina na buong pusong naniwala. Nang taos-puso siyang nagpasalamat kay Rudy at Chloe sa pag-iingat ng alaala, lalo siyang nahiya. Hanggang sa pumula ang kanyang mukha. Pagkatapos ng klase, sina Tina, Chloe, at Sylvia ay pauwi na. Bigla, dahil sa isang pas ang dumaan, tuwang-tuwang napasigaw si Tina. Noon pa man ay mahilig na siya sa pusa, pero walang gustong makipagkaibigan sa kanya. Nang marinig ito, agad na ibinahagi ni Sylvia na kamakailan lang ay nakita niya ang isang buong grupo ng mga pasang nagtitipon. Sa pagkarinig pa lang nito, kumislap ang mga mata ni Tina. Sa buong biyahe, panay ang kanyang pagpapantasya na nakikipaglaro sa grupo ng mga pusa, at gumuhit pa siya ng larawan ng kanyang sarili na naglalaro sa mga cute na pasang yun pagdating niya sa bahay. Gayunpaman, bahagyang nalungkot si Tina sa isiping yun. Dahil hindi siya pinapayagang lumabas sa gabi, hindi niya makakasama ang grupo ng mga pusa. Sobrang lungkot ni Tina kaya't napansin ito ng mga customer nang maghain siya ng pagkain sa restaurant. Nang makita nilang tahimik ang bata, nagsimulang maghulaan ang grupo ng mga customer,
mula sa problema sa pag-ibig hanggang sa mga lihim na alalahanin, hanggang sa muntik na silang mag-away. Pinagmasdan ito ni Dale, na parehong nag-aalala at naaaliw, dahil siya lang ang nakakaalam na malungkot si Latina dahil gusto niyang makakita ng mga pusa. Nang ipahayag niya ang hiling na ito, natigilan ang lahat, hindi malaman kung iiyak o tatawa. Kinailangan ni Dale na pigilan ang kanyang sarili na hindi humagalpak ng tawa, habang natutuwa sa pagiging kaibig-ibig ng kanyang anak. Nang akmang ipapangako ni Dale na dadalhin niya ito upang makita ang mga pusa, biglang sumingit si Tito Jill, sinasabing hindi na kailangang maghintay hanggang gabi. Sa tabi ng kanyang bahay, isang kaibigan ang nag-aalaga ng maraming pusa. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Latina sa kanya, nagmamakaawang dalhin siya upang makita ang mga ito. Tumango si Jill bilang pagsang-ayon, nangangakong uuwi at magpapalam sa kanyang kaibigan. Nagngit-ngit si Dale, nagselos ng labis na halos sumabog dahil pinalampas niya ang pagkakataong makakuha ng puntos. Nang marinig ang pangalan ng kapitbahay na yun, biglang napagtanto ni Dale na pamilyar ito. Bahagya niyang naalala na nakilala niya ang matandang lalaking ito sa libing ng kanyang kapatid. Kinabukasan, dinala ni Dale si Latina sa bahay ng taong yun. Pagpasok pa lang nila, ang pagdagsa ng buong grupo ng mga pusa ang nagpatili kay Latina sa tuwa, masayang tumakbo para maglaro. Lumabas ang may-ari, nang malaman niyang si Dale ay pamangkin ng isang kakilala, bahagya siyang sumimangot. Mabilis na yumuko si Dale, humihingi ng paumanhin sa ang mga problemang idinulot ng kanyang lola. Nagpatuloy ang usapan tungkol sa mga lumang alaala. Ikinwento ng lalaki na ang lolo ni Dale ay isang taong may talento at gwapo, mahusay sa salamangka at sa paggamit ng espada, kayang pumili ng sinumang babae, pero sa huli ay pinili pa rin ang kanyang lola. Nahihiyang nakinig si Dale, hindi maintindihan ang dahilan. Habang nag-uusap, napansin ni Dale ang pipe ng lalaki, na halos kapareho ng ginagamit ng kanyang lola, iba lang ang disenyo. Naalala ni Latina na sinabi ng lola na ang pipe na yun ay gawa mismo ng lolo bilang regalo. Hindi nagulat ang lalaki dahil ang mga talento ng lolo ni Dale, kaya niyang gawin ang kahit ano. Hindi nagtagal, inilabas niya ang isang tradisyonal na kasuotan mula sa kanyang bayan. Ang uri ng damit na karaniwang suot ng mga bata sa mga seremonya na nagdarasal para sa malusog na paglaki. Sumimangot si Dale nang makita niya ito, iniisip na hindi bagay kay Latina ang kulay na yon, dahil mas maganda ang dalaga sa mga matingkad na kulay. Nagtalo ang dalawa hanggang sa malumanay silang pinaalalahanan ni Latina na hindi kailangang gumastos ng pera sa mga mamahaling damit para sa kanya. Agad na sumagot si Dale na hindi kailanman masasayang ang pagbili ng mga bagay para sa kanya. Pagkasabi niya nito, ayaw na niyang makipag-usap sa mga matatanda at sumausaw sa makipaglaro kay Latina at sa mga pusa. Sa wakas, pinayagan din ni Dale si Latina na isuot ang damit na yon. Ang tagpo ay sobrang nakakatuwa kaya hindi niya napigilan na buhatin siya, iniikot-ikot, kahit na sumisigaw ang matanda, dahil natatakot na masira ang damit. Sa paningin ni Dale, walang mas mahalaga kaysa sa kaligayahan ni Latina. Nang makita ang tagpong ito, biglang naisip ng tiyuhin na dapat din mag-organisa ang kahariang ito ng mga katulad na seremonya. Bagaman hindi sigurado si Dale, nahulaan ng lalaki na sa impluwensya ni Dale, sa mga susunod na panahon ay magiging realidad ito. Pagkasabi niya nito, ngumisi siya ng nakakaloko, dahilan para mapakilos si Dale. Naalala ang ngiti ng kanyang lola. Pagbalik sa restaurant, namangha ang lahat sa bagong kasuotan ni Latina. Nagunahan ang lahat na purihin siya. Bagaman naramdaman ni Rita at Kenneth na medyo mahal ang presyo, kung ikukumpara sa kariktan ng bata, walang maituturing na mahal pa. Nang biglang maisip ni Rita na sa hinaharap, paglaki niya, siguradong mas gaganda pa ang bata. Ang pahayag na yun ay nagpatahimik kay Dale sandali. Bigla niyang naisip ang hinaharap. Sa panahong yun, ano kaya ang magiging relasyon nila ni Latina? Sa bayan ni Dale, ang batang lobo ay walang ganang gamulong-gulong dahil namimiss niya ang kalaro niyang si Latina araw-araw. Ang pinuno ng lobo ay napabuntong hininga na lamang, inaamin na tunay ngang kaaya-aya ang amoy ng dalaga. Nang marinig ito, nagmakaawa ang batang lobo na lumabas para hanapin si Latina, ngunit napakabata pa niya, hindi pa sapat ang lakas upang humarap sa malawak na mundo. Dahil tinanggihan, nagmatigas ang batang lobo, hanggang sa madapa siya ng ilang beses ng kanyang ama. Dahil sa sakit at sama ng loob, naisip niyang magsumbong sa kanyang ina,
na nagdulot ng matinding pagpapagalitan sa kanya ng kanyang ama. Napansin na nila Tina na lumalaki ang tiyan ni Rita, mas malaki, at lumapit ang mausisang batang babae at pinayagang hawakan ito. Nang maramdaman niya ang sanggol na gumagalaw sa loob, nanlaki ang mga mata nila Tina sa pagtataka, nakakaramdam ng saya at pag-aalala. Agad niyang tinanong kung mabigat ba ang ganong kalaking tiyan, at kung masakit ba ito. Sa kanyang puso, naisip ng batang babae na gumamit ng kaunting mahika para maibsan ang hindi komportableng pakiramdam ni Rita. Ngunit ngumiti lang si Rita at ipinagkibit balikat ito. Para kay Rita, ang pagbubuntis ay isang mahalagang bagay para sa isang babae, isang bagay na hindi maaaring palitan ng kahit sino. Nag-aalangang tinanggal nila Tina ang kanyang panali sa buhok at iniabot ito sa kanya. Isa itong swerte na ang bata ay inutusan na dalhin sa bawat paglalakbay. Ngunit malumanay siyang pinaalalahanan ni Rita na mayroon na siyang pinakamahalagang agimat na regalo nila Tina. Sa kabila nito, mabilis pa ring itinali ni Rita ang buhok ng bata, habang mahinang nakikipag-usap. Sa sandaling ito, nabanggit nila Tina na mayroon siyang espesyal na kaibigan. Nang marinig ito, agad na nag-isip si Dale. Ang kaibigan na tinutukoy ng bata ay ang grupo ng mga mailap na hayop na malapit sa kanyang nayon na dinalaw nila. Alam na alam ni Dale na kung may sino mang mangangahas na atakihin sila para sa pabuya, ang magiging resulta ay tiyak na magiging kapahamakan, marahil wala pang maiiwang buto para ilibing. Hinarap niya ang Alpha at naunawaan ang kakayahan nito, ngunit katakataka, nagpakita ang halimaw na iyon ng malaking pagkahilig kay Tina. Nakaramdam ng panlalamig si Kenneth sa kanyang likod habang isinalaysay ito ni Dale. Sa paanungan, lumitaw si Hellman nang walang nakapansin. Relax lang siyang lumapit at pinaglaruan ang ribbon sa buhok ni Tina, na ikinagulat ng dalaga. Kara-rating lang ni Hellman at nakapagbitaw na ng ilang nakakatuwang pangungusap, na ikinapula ng mukha ni Dale. Nakita ito ni Kenneth at napabuntong hininga na lang. Sa kanyang paningin, si Hellman ay hindi pa rin nagbago simula noong siya ay rookie pa lamang. Nang kalahating birong sinabi niya na hindi siya nito pinapansin, seryosong sumagot si Kenneth na papakasalan lamang niya ang taong tunay niyang mahal. Samantala, namula sila Tina sa selos at mabilis na tumakbo para yakapin ng mahigpit si Dale para ay pakitang siya ang mahal nito. Natakot siya na baka kailangan itong sumama sa isang misyon kasama si Hellman. Kinailangan ni Dale na hinaan ang kanyang boses para aliwin siya, nangangako na hindi niya ito iiwan mag-isa. Gayunpaman, hindi niya magawang yakapin siya pabalik dahil nakatayo pa rin si Hellman doon. Tumawa si Hellman nang may panunukso at pagkatapos ay nagpaalam para umalis. Pagkatapos, tahimik na nagtanong si Tina kung makikipagtulungan ba si Dale sa kanya. Kinailangan niyang aminin na sa kabila ng medyo hindi kaaya-ayang ugali nito, si Hellman ay isa pa ring mahusay na salamangkero. Magkasama lang sila sa trabaho. Nang marinig ito, hindi pa rin lubos na panatag si Tina. Malungkot niyang sinabi na balang araw ay magiging matanda rin siya, ayaw niyang manatiling maliit na tulad niya ngayon. Si Rita, na nakaupo malapit, ay humadyak dahil malinaw na natutunan na ng batang babae na magselos. Si Kenneth, dahil sa kanyang karanasan, ay kinailangang aminin na ang kutob ng isang babae ay talagang nakakatakot. Pagbalik sa silid, binasa ni Dale ang liham na ipinadala ni Hellman. Nakasaad doon na sinasamahan niya ang kanyang ama at kapatid upang lutasin ang isang malaking problema. Malapit nang may hukbo at mga halimaw na Cecil at gusto niyang makipagtulungan siya sa misyon. Pagkatapos basahin yon, napabuntong hininga na lamang si Dale, hindi inaasahang makakasama niya itong muli. Tinawag niya si Tina at nang makita ang lungkot sa kanyang mga mata, natarante si Dale, hindi alam ang sasabihin. Naisip niyang yayain siyang lumabas, ngunit tumanggi siya. Ito ang unang beses na nakita niyang malungkot si Tina, na ikinabalisa niya. Sa hindi inaasahan, lumingon siya at marahang sinabi na hindi niya kailangang. Nag-aalala na baka hindi talaga siya galit. Huminga ng maluwag si Dale nang marinig ito, pero nang tumalikod siya, bumalik si Tina sa kanyang malungkot na ekspresyon. Sa kanyang puso, ang tanging hiling niya ay sana'y lumaki na siya agad para hindi na niya maramdaman ang pagiging walang magawa. Bumaba si Dale at nagpakuha ng inumin kay Kenneth. May pag-unawang nagtanong si Kenneth kung iniisip pa rin niya ang dating kasintahan. Kinumpirma ni Dale na ang ikinababahala niya ay ang kalagayan ni Tina. Ngumiti lang si Kenneth. Lalaki rin ang bata sa kalaunan.
Hindi siya maaaring manatiling bata habang buhay. Narinig ito ni Rita, na nakaupo malapit, at tumawa habang hawak ang kanyang tiyan. Dumating sila Tina sa ibaba. Bagamat walang pasok siya mula sa paaralan, masipag pa rin siyang nag-aaral. Nakakatulong ang pag-aaral para pansamantala niyang makalimutan ang di magandang pakiramdam sa kanyang puso. Napansin pa nga ni Kenneth na mas naging matanda na ang dalaga kaysa dati. Kasabay nito, dumalaw si Tito Jill sa restaurant. Nang marinig niya ang malaking problema sa capital, sumimangot siya. Ngumiti lang si Hellman, sinasabi na kung hindi pa siya nagretiro, hihingi na sana siya ng tulong. Halata ang selos ni Tina kaya ramdam ito kahit ng mga nag-iinuman. Nag-aalala sila na baka isipin ng dalaga na aagawin ni Hellman. Sige lang, lalo na kapag tumitingin kay Hellman, nakaakit-akit, marami ang kailangang umamin na talagang nakabibighani siya. Nagdala ng inumin si Tina kay Tito Jill. Kahit na pinuri, nanatili siyang seryoso na ikinagulat pa ng tito. Agad namang tinukso ni Hellman na mas nakatutuwa ang mga bata, sinasabing huwag magmadaling lumaki. Namula ang mukha ni Tina at sumagot, pagkatapos ay umalis na padabog. Kinabukasan sa paaralan, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na nanunuluyan si Hellman sa restaurant. Sinabi ni Sylvia na narinig niyang nabanggit ng kanyang ama si Hellman, na isang sikat na salamangkero. Sa Kapitolyo, lalong hindi komportable si Tina kapag naaalala niya ang bawat pagkakataong tinawag siyang bata. Ikinagagalak niya na sana ay mas mabilis siyang lumaki. Si Roddy, na nakaupo sa likod, ay kinukulit siya, na lalo siyang ikinainis. Sinabi pa ni Roddy na ang paraan ng pagre-react niya ay parang bata nga. Sa pag-iisip tungkol dito, biglang naramdaman ni Tina na iba siya sa lahat. Iniisip si Baby Maya, ikinumpara niya ang sarili sa bata at pagkatapos ay bigong ibinaba ang kanyang mukha sa mesa. Napansin ni Kenneth ang kanyang palagiang pagtatanong tungkol sa paglaki, kahit na hinahawakan ang kanyang dibdib at nagtataka. Kung bakit hindi siya lumalaki. Nahihiya siya, nagpayo lamang na makabubuti ang pag-inom ng mas maraming gatas. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Tina, determinadong sundin ito. Sa panahong ito, ang batang lobo, na malapit na kaibigan ni Tina, ay naghahanap din ng paraan upang makita siya. Matapang na tinalo ang isang malaking oso sa daan ng mag-isa, ang ama ng lobo ay napailing na lamang sa nakita. Nang gabing yun, nakahiga pa rin si Dale at nag-iisip. Simula nang dumating si Hellman, nawala ang maningning ng ngiti ni Tina. Gusto niya siyang paalisin pero hindi niya kaya. Pinayuhan siya ni Dale na maging panatag na. Diretsahang sinabi ni Hellman na para sa kanyang lahi, ang kanilang mahabang buhay ay nagiging malupit ang pagmamahal sa isang tao. Kapag namatay ang taong yon, ang sakit ay mananatili magpakailanman. Kaya naman, karamihan sa kanila ay hindi talaga nagkakaroon ng kapareha habang buhay. Nang marinig ito, nagtanong si Dale kung sakaling mamatay siya balang araw, tutulungan ba niya si Tina. Tahasang tumanggi si Hellman, pinapayuhan siya na kung mahal niya ang bata, dapat siyang mabuhay ng matagal. Kinabukasan pagkatapos ng klase, nakipag-usap si Tina kina Chloe at Sylvia tungkol sa hinaharap. Babalik si Chloe para tulungan ang kanyang ina sa paggawaan ng damit, habang pinili ni Sylvia ang landas ng isang pari, umaasa na balang araw ay makatatapak sa lupang tinubuan ni Tina. Nagmadaling umuwi si Tina dahil paalis na si Dale papuntang kapital, at gusto niya siyang tulungang maghanda. Sa daan, nakasalubong niya si Roddy. Yutal siyang humingi ng tawad sa pagtawag sa kanya na bata, at nahihiyang sinabi na mas bagay sa kanya ang kasalukuyan niyang hitsura. Nang tanungin tungkol sa hinaharap, ipinahayag ni Roddy ang kanyang kagustuhang sumali sa hukbong pananggalang. Nalilito rin si Tina, hindi alam kung ano ang dapat niyang gawin. Pagbalik sa bahay, tinulungan niya si Dale na mag-impake. Sinabi niyang sana ay lumaki na siya kaagad, na ikinatigil nito. Para kay Dale, napilitan siyang lumaki ng mabilis, kaya ayaw niyang mangyari yun kay Tina. Nang tanungin siya kung kailan siya babalik, tinaya niya na 1 hanggang 2 buwan. Niyakap siya ni Tina, ibinubulong na magiging okay ang lahat. Bago sila maghiwalay, inanyayahan ni Dale siyang lumabas para sa isang araw. Kahit umuulan, dinala niya ito sa puntod ng kanyang ama. Nanalangin siya sa kanyang ama na basbasan ang bata at nangakong poprotektahan siya hanggang sa huli. Kinabukasan, naghanda si Dale na umalis, at pareho silang nag-aatubili ni Tina.
Biniro ni Rita na pagbalik niya, baka ate na sila Tina sa sanggol. Sumabat si Hellman na, isang pang-uuyam, nakakainis kay Dale. Kung wala lang siya doon, niyakap pa sana niya ng ilang beses sila Tina. Sa puso nila Tina, mayroon siyang hiling. Ayaw niyang magpakailanman na maging bata na marunong lamang magmahal at alagaan. Ngayon, ang hiling niya lamang ay lumaki agad para maging suporta, makatayo sa tabi ni Dale bilang kapantay, hindi lang bilang maliit na batang babae noon.